Ang isang binatilyo ay binugbog ng mga kaklase niya sa isang gang-up. Dahil hindi na niya kinaya, tumalon siya sa isang gusali at pumanaw. Gayunpaman, dahil hindi pa siya 16 na taong gulang, ang utak ng krimen ay sinentensyahan lamang ng 8 taon sa kulungan. Nang marinig ng ina ng binatilyo ang hatol, agad siyang nagkolapse. Bakit 8 taon lang sa kulungan? Bakit 8 taon lang sa kulungan? Lumalabas na ang binatilyo ay hinarang ng 3 basagulero, Lin Zitao, Bai Enyu, Zhang Wensuan, pauwi mula sa paaralan at dinala nila siya sa isang inabandonang gusali. Si Lin Zitao, Bai Enyu at Zhang Wensuan ay nagsimulang gipitin siya sa loob ng ilang oras. Ang isa sa kanila, Lin Zitao, ay binuksan ang kamera. Kinunan ang pangyayari habang sinasaktan ng matindi ang binatilyo at umiri pa sa kanya. Ang isa sa kanilang kasama, Huang Jiawang, ay hindi na makatiis at nagmamadaling nagmakaawa sa grupo na tumigil kung hindi ay may mangyayaring masama. Ngunit hindi sila tumigil at naging mas agresibo. Habang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang tatlo, sa desperasyon, ang binatilyo ay tumayo, lumapit sa gilid ng gusali at tumingin sa taas mula sa itaas. May balak pa sana siyang umatras, ngunit muling narinig ang pagtawa ng pangungutya mula sa likuran. Tatalon ka ba? Naghihintay ako. Tinatakot mo pa ba ako? Sa huli, hindi na kinaya ng binatilyo ang pang-aapi at tumalon siya ng walang pag-aalinlangan. Ang tatlo ay agad na natigilan nang makita ito. Pagkatapos nilang makarecover, mabilis silang tumakas. Sa gitna ng gulat, napansin ng isa sa mga kasama, Chen Xiaobin, na gumagalaw pa ang binatilyo, kaya naghanda siyang tumawag ng ambulansya. Ngunit natuklasan ito ng basagulero, Lin Zitao, at inagaw ang telepono. Hindi lamang niya sinaktan si Chen Xiaobin, kundi kinalagkad din niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ganoon na lamang ang pagkawala ng buhay ng batang lalaki. Mabilis na natukoy ng pulisya ang mga suspect at dinala sila sa isang institusyong pang-edukasyon. Samantala, ang ina ng batang lalaki na si Zhang Wensuan, pagkatapos marinig ang masamang balita, ay araw-araw na umiiyak at nagdadalamhati sa korte, umaasang makamit ang katarungan para sa kanyang anak. Ang hukom na si Lin Zitao ay labis na naawa sa kanya, kaya't inutusan niya ang taong responsable na agad na isagawa ang mga pamamaraan. Mabilis na dumating ang araw ng paglilitis. Ang bida, ang 8 taong gulang na si Zhang Wensuan ay si Huang Jiawang. Ipinaliwanag niya na siya at si Zhang Wensuan ay magkaibigan. Si Huang Jiawang ay hindi magkaibigan. Ngunit dahil ang kanyang matalik na kaibigan na si Li Hui ay binubuli ni Zhang Wensuan, tinulungan niya si Li Hui na maghiganti kay Zhang Wensuan. Bukod pa rito, binawasan niya ang kanyang pananalita, sinasabing ilang suntok at ilang salita lamang ang kanyang ginawa. Sinabi rin ni Li Hui na gusto lamang niyang takutin si Zhang Wensuan at hindi niya inaasahan na tatalon ito. Gayunpaman, ang autopsy report ay nagpakita na bukod sa traumatic brain injury mula sa pagkahulog, si Zhang Wensuan ay mayroon ding maraming bali sa tadyang. Ito ay ganap na salungat sa testimonya ni Huang Jiawang. Hindi ito simpleng ilang suntok. Sa kasamaang palad, binawasan din ng abogado ni Huang Jiawang ang kanyang pananalita. Sinasabing hindi kailanman itinanggi ni Huang Jiawang na nagkaroon siya ng marahas na pag-ugali kay Zhang Wensuan. Ngunit ang sanhi ng pagkamatay ni Zhang Wensuan ay ang pagkahulog mula sa mataas na lugar. Kaya, hindi ito direktang sanhi ng marahas na pag-ugali. Sa batas kriminal, hindi ito bumubuo ng isang causal relationship. Matatag na iginiit na ang krimen ang key intentional infliction of injury na iniharap ng taga-usig ay hindi nabuo. Sa kritikal na sandali, ipinakita ni Lin Zitao ang isang video sa korte. Detalyadong naitala ng video na ito ang proseso ng panggugulpi kay Zhang Wensuan na nagpapakita na si Zhang Wensuan ay malubhang nasugatan. Nag-alinlangan din siyang tumalon, ngunit patuloy na pinipilit ni Huang Jiawang. Palagi niyang hawak ang kamera ng telepono para i-record. Si Zhang Wensuan, na natakot na mapublish ang video, ay napilitan sa ganitong landas. Gayunpaman, patuloy na iginiit ng abogado ng depensa na si Zhang Wensuan ay may malay ng bumagsak, walang puwersang nagtulak sa kanya, kaya't ito ay isang gawaing pagpapakamatay. At ang pagbabago ng pangyayari ay lumitaw sa log ng tawag ng tatlo. Mula sa surveillance camera footage, makikita na ang tatlo ay umalis sa 18 oras 58 minuto. Tumawag si Li Hui sa 120 emergency number, 10 minuto pagkatapos ng insidente. Ngunit ang tawag ay na-disconnect bago pa man ito makakonekta. Sa patuloy na pagtatanong ni Lin Zitao, sa wakas ay isiniwalat ni Li Hui ang nakakagulat na katotohanan. Buhay pa siya. Nalaman na nang bumaba sila ng hagdan, nakita nila na gumagalaw pa si Zhang Wensuan. Kaya gusto niyang tumawag ng emergency, 120. Ngunit pinigilan siya ni Huang Jiawang. Si Lin Zitao ay labis na nalungkot nang marinig niya ang paghihirap ni Zhang Wensuan. Kaya tinanong niya si Li Hui kung bakit niya kinamumuhian si Zhang Wensuan. Ipinaliwanag ni Li Hui na minsang hindi niya ginawa ang kanyang assigned cleaning duty, kaya pinarusahan siya ng 1 linggong cleaning duty. Nagdududa siya na si Zhang Wensuan, bilang tagapangasiwa ng kalinisan, ang nagsumbong sa kanya. Nang marinig ito, naglabas si Lin Zitao ng isa pang ebidensya. Sa listahan ng cleaning duty, hindi isinulat ni Zhang Wensuan ang pangalan ni Li Hui. Sa halip, tinulungan pa siya nitong gawin ang kanyang cleaning duty noong araw na iyon. Dahil lamang sa maliit na bagay na ito, isang mahusay at maunawaing estudyante ang pumanaw. Sa huli, alinsunod sa mga probisyon ng Child Protection Law, si Huang Jiawang ay sinentensyahan ng 8 taon sa kulungan. Ang kanyang mga kasamahan ay nakatanggap ng 6 na taon at si Li Hui ay sinentensyahan ng 5 taon sa kulungan. Ang ina ni Zhang Wensuan ay bumagsak nang marinig niya ang hatol. Nabitawan niya ang larawan ng kanyang anak at hinawakan niya ang isang piraso ng
nababasag na salamin at ipinangako niyang maghihiganti sa mga taong ito. Ang tatlong sina Huang Jiawang ay in-escort papunta sa bilangguan. Hindi sila nagsisisi at mayabang pa rin. Nang makita ng gwardyang si Bai Enyu, si Huang Jiawang sa unang pagkakataon, alam niyang isa itong matigas na ulo. Ang iba ay mukhang nag-aalala pagkatapos nilang magpakalbo, ngunit siya ay kalmado at kampante pa rin. Hindi talaga siya nagsisisi. Tulad ng inaasahan, agad siyang sinubukang hamunin ni Huang Jiawang. Nakakatawa, di ba? Bakit mo ako pinipigilan sa pagtawa? Papakialaman mo ba ako kung umutot ako? Gayunpaman, walang sinabi si Bai Enyu. Sa halip, umiti lang siya at isinulat ang isang serye ng mga numero sa pisara. Ang mga numerong ito ay nagresulta sa 4,420,700 minuto na siyang haba ng sentensya ni Huang Jiawang sa bilangguan. Ito ay para magkaroon siya ng paliwanag sa pagkamatay ni Zhang Wenxuan. Pagkatapos ay ipinaalala niya kay Huang Jiawang na mahaba pa ang landas sa hinaharap at kailangan niyang matuto at magsikap para mabawasan ang kanyang sentensya sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang simpleng aral na ito ay walang epekto kay Huang Jiawang. Sa halip, naging mas agresibo siya. Sa isang collective meal, sinamantala ni Huang Jiawang ang pagkakataon na walang nakakakita at ibinuhos ang isang mangkok ng mainit na sabaw kay Li Hui. Ano nang ginagawa mo? Nang tumunog ang sipol ng gwardiya, agad na tumigil sa pagkain ang lahat. Tanging si Huang Jiawang lang ang nagpakita ng kaswal na ugali. Tinanong ng isa sa mga gwardiya si Li Hui tungkol sa insidente. Sa takot, ayaw magsalita ni Li Hui. Magsalita ka. Ano nang gusto mong gawin? Hindi magkakilala talaga kami. Sa totoo lang, magkaibigan kami. Ayaw mo bang kumain ng maayos? Si Bai Enyu mismo ang nag-utos na kunin ang pagkain ni Huang Jiawang at inutusan ang lahat na kumain. Si Huang Jiawang lang ang nakatitig sa likod niya, nagpapakita ng mukha ng puot at hindi kasiyahan. Marahil ay may mga taong ipinanganak na masama. Kinabukasan, ang mga nasa gusali ay lumahok sa mga aktibidad na pang-aliw. Nahanap ni Huang Jiawang si Chen Xiaobing, nakasama niyang nang bully kay Zhang Wenxuan. Nagplano ang dalawa na bigyan ng aral si Li Hui. Pagkatapos, habang sumasayaw sa upuan, sinamantala ni Huang Jiawang ang pagkakataon na tumakbo palapit kay Li Hui at tinulak siya sa lupa. Nadama ni Bai Enyu na kailangan niyang turuan siya ng leksyon, kaya pinarusahan niya siya ng 3 araw na lockdown. Ngunit kahit nakakulong, hindi nagsisi si Huang Jiawang. Dala ni Bai Enyu ang isang mangkok ng noodles, iniisip na baka mapabago niya ito, ngunit lalo pang naging mapang-abuso si Huang Jiawang. Isang mangkok lang ng noodles, gusto mo na agad akong maging alalay? Ano ba yung kunwari mong ugali? Kung hindi ka masaya, saktan mo na lang ako. Nang marinig ito ni Bai Enyu, idineklara niya na papalitan niya ang 3 araw na lockdown ng 7 araw. Kinabukasan, pumunta sa prokurador ang ina ni Zhang Wenxuan at hinarang si Lin Zitao. Umaasang makakamit niya ang katarungan para sa kanyang anak. Ngunit nang malaman niyang walang magagawa si Lin Zitao, nagalit siya at ibinuhos ang pintura kay Lin Zitao. Ngunit hindi niya alam na kung hindi dahil sa pagsisikap ni Lin Zitao, ang 3 binatilyo ay maaaring napawalang sala na. At nagkataon na nakita ang eksena ng isang mabuting tao. Sa tulong niya, nag-record ang ina ni Zhang Wenxuan ng isang video ng reklamo. Mabilis na naging viral ang insidenteng ito sa internet. Ang Anti-Corruption Department ay pumunta sa prokurador para imbestigahan si Lin Zitao at ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ng ilang araw ng detalyadong investigasyon, walang nakitang kasalanan si Lin Zitao. Napilitan ang Anti-Corruption Department na tawagin si Chen Yuen para makipagkasundo. Iginiit ni Chen Yuen na kailangang parusahan si Huang Jiawang. Dapat silang sentensyahan ng pinakamataas na parusa bilang paghihiganti sa aking anak. Nadama ni Lin Zitao na walang magawa pagkatapos marinig ito. Seryoso lang siyang nagpaalala kay Chen Yuen na hindi ito personal na usapin, kundi alinsunod sa batas. Maaari lamang silang sentensyahan ng ganito karaming taon sa kulungan. Gayunpaman, hindi na kumbinsi ang paliwanag niya kay Chen Yuen. Sa halip, lalo pa itong nag-udyok sa kanya. Nakita na lang siyang umakyat sa lamesa at hinawakan sa buhok si Lin Zitao. Sinasabing mamamatay tao siya. Ano man ang sabihin o gawin mo, ang batas ay batas. Hindi ito magbabago ayon sa gusto mo, naiintindihan mo. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Lin Zitao at naisip ang mga kawalang katarungan na dinanas niya sa nakalipas na mga araw na nagpasama ng loob sa kanya. Kinamuhian niya ang batang si Huang Jiawang at naawa din kay Zhang Wenxuan. Ngunit ganyan ang batas. Bukod pa rito, ang pagkamatay ng kanyang ina ay nagpalala sa sakit sa kanyang puso. Sa kanyang mga alaala, ang mga panahong kasama niya ang kanyang ina at kapatid, ay magagandang sandali na magkasama sila. Ngunit ang kanyang ama ay isang alkoholiko at sa tuwing nalalasing, sinasaktan niya ang kanyang ina. Noong panahong iyon, kahit napakabata pa niya, matapang siyang sumugod upang protektahan ang kanyang ina. Ngayon, sa wakas ay mapayapa ng pumanaw ang kanyang ina sa kabilang mundo. Para sa kanya, ito ay sakit at kalungkutan. Noong buhay pa ang kanyang ina, wala siyang kaligayahan. Marahil, sa pagpanaw lamang niya nagkaroon siya ng pagkakataon na magsimula ng bagong buhay. Kinabukasan, tinawag si Lin Zitao ng kanyang superior. Sinabi ng superior na ang prokurador ay magtatayo ng opisina ng juvenile prosecution at gusto niyang siya ang maging direktor nito. Ang balitang ito ay dumating ng hindi inaasahan. Hindi ito matanggap ni Lin Zitao dahil ang paghawak niya sa kaso ng juvenile crime ay nagresulta sa pag-alis niya sa kanyang posisyon sa loob ng maraming taon. Sinabi ko na sa iyo, ang desisyon ay kalalabas pa lang mula sa korte. Sa huli, sa ilalim ng panghihikayat ng kanyang superior, sumunod pa rin si Lin Zitao. Dinala niya ang kanyang assistant sa bagong opisina. Ngunit nagulat siya
pagkapasok niya. Ang nakita niya sa loob ay maraming mga kagamitan sa bahay. Malinaw na ito ay isang opisina na binago mula sa isang bodega. Ang dalawa na bagong talaga ay walang anumang clue. Sa sandaling ito, nagmungkahi ang assistant ng isang ideya. Bakit hindi natin bisitahin muli si Huang Jiawang at ang iba pa? Sa detention center, nakilala ni Lin Zitao si Huang Jiawang. Hindi niya inaasahan. Pananatili niya sa kanyang walang takot na mukha. Sa harap ng kamera, nagkunwari siyang mukhang kaawa-awa at sinabing nagsisisi na siya ng lubusan. Ngunit makikita ng lahat na umaarte lang siya. Nang makita ito, hiniling ni Lin Zitao na gumuhit siya ng larawan. Hindi inaasahan, gumuhit si Huang Jiawang ng isang rosas. Sinabi pa niyang siya ang bulaklak ng bansa. Ngayon, sa detention, kailangan niyang alisin ang lahat ng mga tinik sa kanyang katawan. Napabuntong hininga si Lin Zitao sa kawalan ng imik. Ang lalo pang nagpatulala sa kanya ay hindi lamang nakipag-away si Huang Jiawang sa proseso ng rehabilitation, kundi ang kanyang saloobin at pag-iisip sa psychological therapy ay napakasama rin. Nagtatanong ang psychologist kung ano ang mga pangarap ng lahat. Lahat ay may positibong tugon. Si Huang Jiawang lang ang may napakasamang iniisip. Pangarap kong gawing katotohanan ang mga pangarap ninyo. Mayroong mga taong marahil ay likas na masama. Ang hindi magbabago ay ang batas. Mayroong proteksyon para sa mga juvenile offenders. Sa ngayon, maaari lang siyang ikulong ng ilang taon at saka na lang pag-isipan kung ano ang susunod. Gayunpaman, ang tahimik na sitwasyon ay naging magulo muli. Sa urban area, nagkaroon muli ng kaso ng pagnanakaw na kinasasangkutan ng isang menor de edad. Pinakuluan ng lalaki ang tubig at inilagay ang sabon dito. Pagkatapos ay pinakuha ito sa batang babae gamit ang kanyang kamay. Hindi niya kayang harapin ang ganitong kahilingan. Walang nagawa ang batang babae kundi sumunod. Dahil kung hindi, ilalagay siya sa dog cage at magugutom siya buong araw. At ang dahilan kung bakit ginawa ito ng lalaki ay para sanayin ang mga batang ito na maging masunurin upang magnakaw sila ng pera sa labas. Bukod pa rito, hindi sapat ang pagsasanay. Sa board sa kusina, nakalista ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Kung hindi nila ito matatapos, mapaparusahan sila. Kung hindi nila matatapos ang kanilang mga gawain sa loob ng isang buong buwan, ang huling kinakaharap nila ay ang pagbebenta ng mga human traffickers sa iba't ibang lugar sa mundo. Lumabas na ilang araw na ang nakalipas, nakatanggap ang pulisya ng isang kaso ng juvenile theft. Ang bawat bata ay sinanay na maging masunurin sa isang buntis na babae. Inabot ng maraming araw ang pag-abang ng mga pulis at ang mga batang nagtatrabaho ng sobra-sobra lang ang nahuli. Nagtatago sa dilim ang mga trafficker, pinapanood ang lahat. Hindi sila natatakot na mahuli ang mga bata dahil kahit mahuli ang mga ito, walang impormasyong makukuha ang mga pulis. Umaasa na lang ang mga pulis sa 17 anyos na batang lalaki na ito. Ngunit bilang menor de edad na walang guardian, hindi siya maaaring interogahin ng direkta. Hindi rin makontak ang mga magulang niya. Kaya napilitan ang mga pulis na tawagin ang dating guardian niya sa reformatory, si Bai Enyu. Ang pangalan ng batang lalaki ay Liu Qing. 2 araw pa lang siyang nakalabas sa reformatory. Ang dahilan kung bakit siya sumali sa pagnanakaw ay dahil pag-uwi niya, nakita niyang lasing ang kanyang ama. Nagrelapse din ang mental illness ng kanyang ina. Agad niyang naintindihan na ang kanyang nakababatang kapatid ay ipinadala sa mga masasamang tao. Kaya, nagalit siya at pumunta sa inabandonang kainan. Naroon ang kanyang nakababatang kapatid. Ang mga bata na masunurin sa mga masasamang tao ay walang sinuman ang naglakas loob na tumanggi. Upang maiwasan na masaktan ng mga masasamang tao ang kanyang nakababatang kapatid, sinisi niya ang lahat sa sarili niya. Ako ang organizer. Ginawa ko ito ng mag-isa, kaya ako ang mananagot. Ang sagot niya ay labis na ikinagalit ni Bai Enyu. Dahil si Liu Qing ay isang taong personal niyang binago. Hindi siya makapaniwala na nagawa ito ng batang ito. Nang makita ni Lin Zitao na masyadong emosyonal si Bai Enyu, hinila niya ito palabas. Alam ng pulis sa kanyang sarili na may iba pang tao sa likod ni Liu Qing dahil naging regular na ang grupo ng mga bata na ito sa istasyon ng pulisya. Upang malaman ang katotohanan, nagpasya si Lin Zitao na bumisita muna sa orphanage upang makita ang mga batang ito. Sinabi ng direktor ng orphanage na ang mga batang ito ay nakaranas ng iba't ibang uri ng pang-aabuso. Bukod pa rito, ang pagnanakaw ay naging gawin na. Pagkatapos magsalita ng direktor, nakita nila ang isang batang babae na sinamantala ang pagkakataon habang hindi nakatingin ang guro para kumuha ng telepono nito. Pagkatapos ay ibinigay ng batang babae ang telepono sa isang batang lalaki. Ang paggala ng dalawa ay napakakinisan, na tila sanay na ang kanilang mga katawan. Pagkatapos ay tiningnan ni Lin Zitao ang kamay ng batang babae na puno ng mga peklat at tinanong kung bakit niya ninakaw ang telepono ng guro. Ngunit ang batang babae ay natakot at umiyak, "Hindi, wag po akong ilagay sa hawla." Nang makita ang kamay ng batang babae na puno ng mga paso, nagpasya si Lin Zitao na alamin kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Kaya nagpasya siyang magsimula sa pag-imbestiga kay Liu Qing. Pumunta siya at ang kanyang assistant sa bahay ni Liu Qing para alamin ang sitwasyon. Hindi nila inaasahan na makakakita sila ng isang babaeng may sakit sa pag-iisip na nakaupo sa labas ng pinto. Ano man ang itanong nila, hindi niya binuksan ang pinto. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang lalaki mula sa bahay at hinila siya papasok. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng sampalan sa loob. Ano man ang sigaw o tawag nila, walang epekto. Nang hindi na nila alam ang gagawin, dumating din si Bai Enyu. Dahil hindi siya naniniwala na si Liu Qing, nakakalabas pa lang sa rehabilitation, ay makagagawa ng krimen muli. Kaya pumunta siya sa bahay nito para imbestigahan ang katotohanan. Nakita ni Bai Enyu na puno ng mga bote ng alak ang pintuan ng bahay. Naalala niya ang paggamit ng alak para maging kaibigan si Liu Guangfu. Pagkatapos uminom ng ilang baso ng alak, inamin ni Liu Guangfu ang lahat sa tatlo. Nalaman na palaging sinusundan ni Liu Guangfu ang isang lalaki na
na nagngangalang Pansyong. Nabalitaan niya na si Pansyong ay kumita ng malaking pera sa pag-anyaya sa mga tao sa mga restaurant. Kaya, ipinadala niya si Liu Qing sa taong ito para magtrabaho upang kumita ng pera para sa kanyang sarili at makabili ng alak. Sa sandaling ito, biglang naalala ni Bai Enyu ang araw na lumabas si Liu Qing. Ang taong sumundo sa kanya ay si Fan Gen. Siya ay nagpasya na si Fan Genyu ang nasa likod ng lahat, kaya't agad nilang ipinagbigay alam ito sa pangkat ng criminal police. Mabilis na natagpuan ng criminal police ang inabandonang kainan doon at natuklasan ang maraming dog cages. Matapos malaman ang sitwasyon, naghanda si Fan Gen na hatiin ang mga bata sa mga grupo upang dalhin ang mga ito, ngunit hindi niya inakalang matagal nang alam ng pulis ang kanyang mga galaw. Naaalala mo ba ako? Bumaba ka. Iniligtas ng pulis ang batang muntik ng dalhin. Sa kabilang banda, si Bai Enyu ay namimili ng mga gamit para sa sanggol sa isang tindahan para sa ina at sanggol nang hindi sinasadyang marinig ang isang babae na nag-uusap. Ang mga bata ay 5 o 6 na taong gulang na ngayon. Ang bawat isa ay may demotor na sasakyan at ang mga salitang ito ay biglang nagpaalala kay Bai Enyu sa lumang scooter sa bahay ni Liu Qing. Malinaw na hindi ito pag-aari ng isang matanda, kaya agad niyang nahulaan na ang batang nailigtas kagabi ay posibleng kapatid ni Liu Qing. Kaya agad niyang iniulat ang pangyayaring ito sa pulisya. Matapos kumpirmahin ng pulisya, ang batang iyon nga ay kapatid ni Liu Qing at alam ni Lin Zitao ang dahilan kung bakit hindi sinabi ni Liu Qing ang totoo. Ito ay dahil sa takot na baka saktan ng masasamang tao ang kanyang kapatid. Kaya't sinabihan siya ng pulisya na ligtas na ang kanyang kapatid. Nang malaman niyang ligtas na ang kanyang kapatid mula sa kontrol ni Fan Gen, lalaki itong malusog sa ampunan. Si Liu Qing sa wakas ay nagsalita tungkol sa mga ginawa ni Fan Gen sa mga nakaraang taon. Lumalabas na mula pagkabata, ibinigay na si Liu Qing ng kanyang tunay na ama kay Fan Gen. Kaya't sa unang pagkakataon na siya ay nahuli, si Fan Genyu ang nagbukas ng padlock at pagkatapos ay inutusan siya nito na pasukin ang bahay upang magnakaw. Nang marinig ito ni Bai Enyu, labis siyang nag-alala. Tinanong niya si Liu Qing kung bakit siya nagpakitang gila sa rehabilitation center. Ngunit paglabas niya, hindi siya naghanap ng disenteng trabaho at sa halip ay sinundan pa rin si Fan Genyu upang bumalik sa lumang kalakaran. Pagkarinig nito, napaluha si Liu Qing sa pagkapahiya. Ipinaliwanag niya na noong una, mahusay siyang nagtrabaho sa isang restaurant, ngunit sinadya siyang ipitin at sirain ni Fan Gen sa pamamagitan ng paninira na nagnakaw siya ng pitaka ng kanyang kasamahan. Kapag nagkaroon ang isang tao ng bahid, titingnan siya ng iba sa ibang paraan at dadanas ng diskriminasyon saan man. Hindi na talaga matiis ni Liu Qing ang panunukso ng iba, kaya't wala siyang pagpipilian kundi umalis at bumalik sa kanyang dating propesyon. Nang maunawaan ni Lin Zitao ang pinagdaanan ni Liu Qing, labis siyang nalungkot. Gayunpaman, si Liu Qing at ang kanyang nakababatang kapatid ay hindi pa rin sapat ang edad, kaya kailangan nila ng isang tagapag-alaga upang protektahan sila. Ngunit ngayon, ang kanilang mga magulang ay hindi ginagampanan ang kanilang legal na tungkulin. Upang mas maprotektahan ang mga bata at matulungan silang makatakas sa anino ng kanilang pinagmulan na pamilya, iminungkahi niya ang pagpapalit ng tagapag-alaga. Nagulat ang direktor nang makita niya ang panukala ni Lin Zitao na baguhin ang tagapag-alaga. Dahil ang bagay na ito ay hindi pa nangyari sa kasaysayan ng paglilitis, hindi ibig sabihin na hindi ito dapat mangyari. Sa kabilang banda, matapos makuha ng pulisya ang mahalagang ebidensya, sinimulan na nilang tanungin si Fan Gen. Kahit na nahaharap sa ebidensya, sinubukan pa rin ni Fan Gen na magpaliwanag hanggang sa marinig niyang ang kanyang krimen ay maaaring magresulta sa pinakamataas na parusa na 1 buwan sa bahay tuwing 2 araw. Full moon at new moon. Pagkatapos noon, namutla siya at sinabi ang katotohanan, hindi ito kidnapping, kundi upa. Paano upa? Ibinigay ko sa pamilya ng batang lalaki na iyon ang 1,000,000 at sa pamilya ng batang babae na iyon ang 800,000. At dahil sa kasong ito, napansin ng direktor na may simpatya at pag-aalala si Bai Enyu sa mga batang nakakulong. Ang desisyon na ilipat siya sa Juvenile Prosecutor's Office ay hindi inaasahang natapos at pagkatapos lamang nito ay nakatanggap si Lin Zitao ng isang tawag mula sa ina ni Zhang Wensuan sa hating gabi. Salamat, kailangan ko nang makita si Wensuan. Mula nang mamatay ang kanyang anak, si Chen Huiwen ay namuhay sa kalungkutan. Tumayo siya sa lugar kung saan tumalon ang kanyang anak at hindi magawang isipin kung anong uri ng takot at desperasyon ang dinanas ng kanyang anak sa sandaling iyon, sapat upang magawa niyang tumalon ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang mga taong nakasakit sa kanyang anak ay sinentensyahan lamang ng maksimum na 8 taon dahil sila ay mga menor de edad. Sa kanyang mga mata, ang gayong sentensya ay ganap na hindi makakabayad sa buhay ng kanyang anak. Siya ay nagpumilit na maniwala na si Lin Zitao ay naging paborito at pinagtakpan ang mga taong iyon, kaya't sinentensyahan lamang sila ng 8 taon. Habang nagsasalita si Chen Huiwen, lalo siyang naging emosyonal at patuloy na umaatras, hanggang sa bigla siyang natisod. Nang makita ito ni Lin Zitao, sinubukan niyang hawakan ang babae, ngunit ang mga pangyayari ay masyadong mabilis. Nahila rin si Lin Zitao pababa. Sa kabutihang palad, may mga bumbero na naghanda sa ibaba at ang fire caution ay naging epektibo, kaya't walang nasaktan sa kanilang dalawa. Gayunpaman, hindi napansin ng lahat na sa itaas ng hindi pa tapos na gusali, may isang misteryosong tao na nagmamasid sa lahat ng bagay. Ang misteryosong taong ito ay isang babae. Ang kanyang pagbisita sa kanyang ina ay magdudulot din ng isang bagong kaso. Sa kabilang banda, dinala ni Lin Zitao si Chen Huiwen sa ospital at iniulat ang trabaho sa pamunuan, habang nagpapahayag din ng kanyang mga hinala. Sa palagay ko, tiyak na may iba pang mga tao sa likod ni Chen Huiwen. Di nagtagal, nakatanggap si Chen Huiwen ng liham ng paghingi ng tawad mula kay Li. Ate,
humihingi ako ng tawad sa iyo at kay Wensuan. Minsan ay talagang nararamdaman ko na ang batas ng China ay may mahinang parusa. Ang mamamatay tao ay sinentensyahan lamang ng 8 taon dahil siya ay menor de edad at hindi pa siya nagsisisi sa loob ng Juvenile Detention Center. Sa loob ng 5 taon, patuloy na ginamit ni Fan Genyu ang 18 bata para magnakaw na may kabuuang 72 milyon. Hindi lamang niya inudyukan ang mga kabataan na gumawa ng krimen. Pati na rin pahirapan sila sa mahabang panahon at kung hindi makakuha ng pera, ibebenta pa. At ang isang seryosong krimen ay sinentensyahan lamang ng habang buhay na pagkakakulong. Talaga bang makatwiran ito? At ang irresponsableng ama ni Liu Qing na lasing sa buong araw ay sinentensyahan lamang ng 1 taon na pagkakakulong dahil sa pagtulong kay Fan Den. Pagkatapos makulong ang irresponsableng ama na iyon, sa wakas ay nakainom na rin ng gamot ang ina ni Liu Qing. Sa kabilang banda, si Bai Enyu ay inilipat sa Juvenile Prosecution Department. Sa gabi, nanaginip siyang sinalubong siya ng lahat, ngunit ang realidad ay nagbigay sa kanya ng matinding suntok. Ito ba talaga ang Juvenile Prosecution Department? Tama, nang ang batang babae ay nasa bangka, sinamantala niya ang sandali na hindi nagbabantay ang mga matatanda, pinindot ang switch sa bangka at pagkatapos ay nagsimulang lakas na kalugin ang bangka. Napakabilis, ang 2 nakababatang kapatid sa bangka ay natanggal at nahulog sa tubig. Ngunit nang iligtas ng mga tao ang 2 bata, itinuro niya ang kanyang ama. Maaari mo bang sabihin sa akin, paano nahulog sa tubig ang aking nakababatang kapatid na lalaki at babae? Si Xiao Hu ay siya pala. Lumalabas na ang prokuratorete ay nakatanggap ng isang bagong kaso. Dinala ng isang lalaki ang 3 bata upang umupa ng bangka sa parke. Ang kasalukuyang anak na babae ng lalaki, si Yang Hitui, ay sinadyang kalugin ng malakas ang bangka na nagresulta sa pagkahulog ng anak na lalaki at ng kanyang dating asawa. Nahulog sa tubig at namatay. Ang prokuratorete ay nagbigay ng mataas na atensyon sa kasong ito. Agad na nagsagawa ng investigasyon sina Lin Zitao at Bai Enyu. Sinabi ng tagapagligtas sa parke na noong panahong iyon, naglilinis siya ng basura sa lawa at bigla siyang nakarinig ng isang sumisigaw para sa tulong, kaya agad siyang tumakbo. Noong panahong iyon, bukod sa isang batang babae, mayroon ding isang lalaki at isang batang lalaki. Ang batang lalaki ay walang malay dahil sa matinding pagkalunod. Pagkatapos, tinanong siya ng pulisya, ayon sa iyong karanasan, ang pag-alog ba ng bangkang ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahulog ng 2 bata? Ayon sa aking karanasan, kahit baboy ay hindi maaaring mahulog, lalo na ang isang matandang lalaki. Hindi talaga alam kung paano bantayan ang mga batang iyon. Gayunpaman, patuloy na iginiit ng kasangkot na si Du Huiwei na ang kanyang panganay na anak na si Yang Hitui ay patuloy na inalog ang bangka. Sinabi niya na nais niyang lumapit at hilahin ang batang babae, ngunit hindi niya inaasahang mas lalong umindayog ang bangka. Nang hindi siya nag-iingat, nahulog ang 2 bata. Ngunit may napansin si Bai Enyu na isang problema. Nang hilahin ang 2 bata, wala na ang kanilang mga life jackets. Tinanong nila ang nagpaparenta ng bangka at kinumpirma ng may-ari na sa panahon ng safety check bago sumakay sa bangka, ang mga life jackets ng 2 bata ay mahigpit na nakasuot. Ayon sa lohika, ang mga life jackets ng 2 bata na may napakaraming buckle ay nabuksan. Ito ay talagang medyo hindi makatwiran. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang kawalan ng surveillance camera sa pinangyarihan. Kung gusto nilang arestuhin si Du Huiwei ngayon, ang tanging paraan ay sa pamamagitan ng testimonya ni Yang Hitui. Sa puntong ito, nagsimulang magduda si Bai Enyu kung sinisiraan ba ni Yang Hitui ang ama dahil nakita na niya ang napakaraming bata mula sa pinagsama-samang pamilya sa rehabilitation center na galit sa kanilang mga bagong kapatid at mas kinaiinisan pa ang kanilang mga bagong magulang. Nararamdaman nila na ninakaw ng mga taong ito ang kanilang mga magulang. Bukod pa rito, ang testimonya ni Yang Hitui ay walang anumang detalye. Tanging ilang simpleng pangusap lamang na ang taong nagtulak sa kanya ay ang kanyang ama. Paulit-ulit na sinabi niya ang parehong bagay. Iyon ay isang tipikal na kasinungalingan ng bata na nakita na niya. Pagkatapos noon, dinala ng pulisya ang 2 sa bahay ni Yang Hitui para mangolekta ng isa zero ebidensya. Pagdating pa lang sa pinto, narinig na nila ang ina ni Yang Hitui na pinagagalitan ang batang babae. Agad silang pumasok upang pigilan ito, ngunit nang tanungin nila si Yang Hitui, binago niya ang kanyang testimonya at sinabi na siya mismo ang naglaglag sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae. Sinubukan pa sana ni Lin Zitao na magtanong pa, ngunit biglang sumigaw si Bai Enyu. Nang makita ito, pinalaya sila ng ina ni Yang Hitui. Ngunit ayaw pa ring sumuko ni Bai Enyu, kaya't naghanap siya ng dahilan upang manatili malapit sa kanilang bahay. Sadya siyang nakipaglaro ng chess sa mga kapitbahay upang maging mas malapit sa kanila. Iniisip kung makakakuha ba siya ng ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ayon sa matandang lalaki na naglalaro ng chess, ang isip ni Yang Hitui ay napakasama. Patuloy na pinahihirapan ang 2 mas batang kapatid. Palagi nilang naririnig ang pag-iyak ng 2 bata. Balak ng neighborhood committee na makialam, ngunit bago pa man sila makapasok, pinalayas na sila ng ina ni Yang Hitui. Unti-unti, hindi na nag-abala ang mga tao. Pagkatapos noon, inanyayahan ni Bai Enyu si Yang Hitui na kumain ng hamburger upang makahanap ng ebidensya. Lihim niyang binuksan ang recording function sa kanyang telepono, ngunit si Yang Hitui ay napakamaingat. Nagpumilit siyang sabihin na si Du Huiwei ang nagtulak sa 2 bata, ngunit hindi siya nagbigay ng mga partikular na detalya. Dahil sanay na si Bai Enyu na makita ang mga batang nagsisinungaling, naisip niya na nagsisinungaling ang batang babae. Nang maghanda siyang magtanong ng mas detalyado, dumating ang ama ni Yang Hitui. Ganun na lang nawala ang mga pahiwati. Ngunit nang magbabayad na siya, nagbigay sa kanya ang may-ari ng hamburger shop ng ilang impormasyon. Kinumpirma ng may-ari na madalas dalhin ni Yang Hitui ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae, ngunit hindi niya pinapakain ang mga ito.
ito. Kung mayroon man silang kinakain, ito ay ang tira-tira niya. Sa kabilang banda, pumunta si Lindsay Tao sa paaralan upang imbestigahan ang dalawang bata. Sinabi ng guro na ang madalas na nagdadala sa mga bata ay isang matandang babae. Ang dalawang bata ay palaging pumupunta sa paaralan na may mga pasa sa kanilang mukha. Sinasabi lamang ng matandang babae na nahulog sila habang naglalaro sa slide. Ngunit alam ng guro na hindi posibleng palaging may pinsala sa paglalaro sa slide. At sa sandaling ito, mayroon na ring malaking pagtuklas ang pulisya. Sabihin mo, ang history ng telepono ni Du Huiwei ay na-recover na at mayroong malaking pagtuklas. Ang lalaki, upang makatakas sa kanyang mga anak sa dating asawa, ay malupit na itinulak ang dalawang bata sa bangka, na sa huli ay nagresulta sa pagkawala ng isang bata. Pagkatapos, nagkunwari siyang labis na nagdurusa at sinisi ang lahat sa kanyang kasalukuyang anak na babae. Sa kabutihang palad, natagpuan ng pulisya ang mga mensahe sa telepono ng kasalukuyang asawa ng lalaki at natuklasan na ang lalaki ay isang halimaw na kahit ang kanyang sariling anak ay hindi pinalampas. Du Huiwei, sinasabi ko sa iyo, kung hindi mo ayusin ang dalawang batang ito, huwag ka nang bumalik. Dahil sa recording na ito, agad na inaresto ng pulisya ang dalawa para sa pagtatanong. Sino ang mag-aakalang magpupumilit silang dalawa na huwag sabihin ang totoo? Sinabi ng babae na gusto lang niyang ibalik ni Du Huiwei ang bata sa kanyang dating asawa. Sinabi rin ni Du Huiwei, paano kung magagawang saktan ang sarili kong anak? Samantala, pumunta si Lindsay Tao sa bahay ni Yang Hitui para mangolekta ng isa-zero ebidensya. Sa sampa ng damit, nakakita siya ng isang metal wire hanger. Ang dalawang metal wires ng hanger ay pinilipit. Si Lindsay Tao ay nanginginig nang makita niya ito. Noong bata pa siya, ginamit ng kanyang ama ang bagay na ito bilang sandata upang saktan siya. Bumalik sa kanyang alaala ang masakit na mga alaala ni Lindsay Tao. Nanginginig siya. Pagkatapos, pumunta siya sa ospital upang bisitahin ang batang babae na nakaligtas. Puro pasa ang katawan ng batang babae mula sa pambubugbog, wala nang bahagi sa kanyang braso ang hindi nasaktan. Hindi naging mapayapa ang kanyang puso sa mahabang panahon, kaya't kasama si Bai Enyu, muli niyang pinuntahan si Yang Hitui. Ikinuwento ni Yang Hitui ang mga pangyayari. Lumalabas na noong araw na iyon, balak ni Du Huiwei na dalhin ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae upang maglaro sa parke. Nais din ng batang babae na sumama, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Kaya, lihim siyang tumakas upang sundan sila. Pagdating sa parke, nagulat si Du Huiwei nang makita siya. Balak pa sana niyang tawagan ang ina upang dalhin siya pauwi. Nang makita ito, sinuot ng batang babae ang kanyang life jacket at umupo sa harap ng bangka. Pagkasakay sa bangka, patuloy na ng udyok si Du Huiwei. Pinapunta siya sa gitna ng lawa sa isang lugar na walang tao. Dahil hindi niya gusto ang dalawang nakababatang kapatid, naisip niyang takutin ang mga ito. Pinindot niya ng malakas ang buton at inalog ang bangka. Gusto lang niyang takutin ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae para umiyak at hindi niya gustong mamatay sila. Nakita ko siyang itinulak si Xiao Hua sa tubig, kaya nahulaan kong siya rin ang nagtulak. Lumalabas na nakita lamang ni Yang Hitui si Du Huiwei na itinutulak si Xiao Hua sa tubig, kaya nahulaan niya na ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Xiao Hu, ay itinulak din niya. Pagkatapos, sinabi niya na madalas bugbugin ni Du Huiwei sina Xiao Hu at Xiao Hua. Matapos ang matagal na pagtatanong, nag-aalala pa rin si Bai Enyu na nagsisinungaling si Yang Hitui. Ganap na totoo, kung nagsisinungaling ka, mamamatay ka. Upang kumpirmahin kung nagsisinungaling si Yang Hitui, pumunta si Lindsay Tao sa pinangyarihan upang magsagawa ng eksperimento. Nang inalog niya ng malakas ang bangka, umindayog ito, ngunit hindi nahulog ang manika. Kaya't isang posibilidad lamang ang mayroon, ang bata ay itinapon ni Du Huiwei. Ngunit ngayon, ang pag-aresto kay Du Huiwei ay kailangan pa ring dumaan sa pagsusuri ng komite ng taga-usig. Ang kaso ay naimbestigahan na sa ganitong antas. Kung pagsasamahin ang mga record ng mensahe at mga fingerprint sa maliit na bangka, pati na rin ang biglaang pagkahulog ng mga life jacket ng dalawang bata, si Du Huiwei at ang kanyang kasalukuyang asawa ay may motibo sa krimen. Ang tanging kulang ay nakita lamang ni Yang Hitui si Du Huiwei na itinulak si Xiao Hua at walang direktang ebidensya na nagpapatunay na ang lalaki ay nanligaw at si Xiao Hu ay namatay. Lindsay Tao. Humiling si Lindsay Tao sa komite ng taga-usig na opisyal na arestuhin ang dalawa, ngunit ang iba pang mga taga-usig ay may ibang opinyon. Una, ang testimonya ni Yang Hitui ay nabago na ng 2 o 3 beses at magkasalungat. Sa kaso na mayroon lamang testimonya ng saksi, ang pagbabago ng ebidensya ay isang malaking pagbabawal. Napakamalamang na hindi ito tatanggapin ng hukom. Pangalawa, ang salita ng suspect sa pag-uusap ay ayusin at wala itong anumang salita na nagpapahiwatig ng pagkahulog ng tao. Bukod pa rito, ang eksperimento ng taga-usig ay maaari lamang magpatunay na kung walang panlabas na puwersa, ang dalawang bata ay hindi maaaring mahulog sa tubig, ngunit hindi nito mapapatunayan na si Du Huiwei ang nagtulak sa dalawang bata sa tubig. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang bata ay bata pa at malikot. Kahit na anong patunay ang ibigay ni Lindsay Tao, ibinasura ng resulta ng pagboto ang kanyang panukala na arestuhin ang suspect. Kahit na ganito ang sitwasyon, hindi pa rin sila inaresto. Ang dahilan kung bakit napakagalit ni Lindsay Tao ay bukod sa paghahanap ng katotohanan para sa namatay na bata, ito ay dahil din sa kanyang sariling masakit na nakaraan na hindi niya kayang balikan. Lumalabas na noong bata pa siya, binugbog din siya ng kanyang ama. Hindi siya makaupo ng tahimik at panoorin ang masasamang
kasamang tao na gumagala. Ngunit sa kanyang puso, alam din niya na ang mga ebidensyang ito ay hindi sapat upang arestuhin si Du Weiwei. Nang ang sitwasyon ay nasa isang dead end, may dumating na balita mula sa ospital. Nagising na ang maliit na batang babae. At ang tanging pag-asa ngayon ay nakasalalay sa batang babae. Ngunit si Xiaohua ay may malubhang post-traumatic stress disorder. Upang mabilis na malaman ang katotohanan, napilitan si Lin Zitao na pumasok sa kwarto ng pasyente upang magtanong ng detalyado. Ngunit hindi niya inaasahang magdulot ito ng pangalawang trauma kay Xiaohua. Huwag mo akong tanungin. Hindi ko alam, hindi ko alam. Nang makita ito, mabilis na hinila ni Bai Enyu ang dalawa palabas. Pagkatapos niyang kumalma, nagsimulang mag-isip si Lin Zitao. Sa kanyang pagpupursige sa katotohanan, hindi niya napansin ang mga batang ito na nasaktan. Kinabukasan, pumunta si Lin Zitao sa ospital upang humingi ng paumanhin sa ina ng bata at tinanong siya tungkol sa pagkatao ni Du Weiwei. Matapos ang isang mahabang pag-usisa, nalaman niyang walang kwenta si Du Weiwei. Siya ay hindi lamang tamad at umaasa sa iba, ngunit wala rin siyang pakialam sa pamilya. Matapos maghiwalay ang dalawa, ang bata ay naiwan sa ina, ngunit hindi siya nagbigay ng kahit na isang sentimo para sa child support. Napakahirap na palakihin ang dalawang bata, at habang lumalaki sila, lalo ring lumalaki ang gastos. Kinailangan ng ina ni Xiaohua na magmaneho ng truck upang kumita ng pera, ngunit hindi niya maaaring dalhin ang mga bata, kaya't kailangan niyang ipadala sila kay Du Weiwei. Ginagamit ni Du Weiwei ang dahilan na ito upang patuloy na humingi ng pera mula sa babae. Kung hindi siya magbibigay ng pera, papaluin niya ito. Lumalabas na nang dumalaw si Lin Zitao kay Xiaohua sa ospital. Hindi niya sinasadyang malaman na may isang matandang babae ang nagbayad para sa gamot ni Xiaohua. Kaya, ramdam niya na tiyak na hindi normal ang matandang babae dahil si Bai Enyu ay nakatira sa bahay ni Xiaohua kung saan natagpuan ang isang drawing. Dito, nakalarawan si Xiaohua, Xiaohu at ang matanda sa gitna. Sa sandaling iyon, agad na nahulaan ni Lin Zitao na ang matandang babae na nagsilbing yaya ni Xiaohua at Xiaohu ay ang kanilang lola at ina ni Du Weiwei. Kaya't sinundan niya at ni Bai Enyu ang matanda. Nalaman din nila ang dahilan kung bakit itinago ng matandang babae ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil inutusan siya ni Du Weiwei na huwag magsalita, kung hindi ay hindi niya papayagang kunin ng matanda ang mga bata. Kalaunan, nalaman nila mula sa matanda na ang mga sugat sa katawan ni Xiaohua at Xiaohu ay gawa ni Du Weiwei. Para mapaligaya ang kanyang kasintahan at ang anak nito, basta't mag-ulat si Yang Huizhen, sasaktan ni Du Weiwei ang dalawang bata. Sa pinakamalalang pagkakataon, nasugatan niya ang kamay ni Xiaohu. Narinig ni Lin Zitao ito at nagalit siya. Tinanong niya ang matandang babae kung maaari siyang maging saksi sa korte, ngunit walang inaasahan na pumapanig pa rin ang matanda sa kanyang anak. Paulit-ulit niyang sinabi na mahirap din ang sitwasyon ng kanyang anak at hindi niya sinasadya na saktan ang mga bata. Ang lahat ng ito ay dahil sa pagiging tradisyonal at pagiging spoil ng matanda na nagdulot ng paghihirap sa mga batang ito. Pagkatapos, si Bai Enyu, batay sa impormasyon na ibinigay ng matandang babae, ay tumakbo pa uwi upang kunin ang medical records. Noong oras na iyon, eksaktong ayon sa sinabi ng matandang babae, agad niyang iniulat ang insidente kay Captain Du. Ngayon ay mayroon ng tiyak na ebidensya na sinaktan si Xiaohua at Xiaohu. Bagaman hindi pa siya maaaring arestuhin sa kasong sadyang pananakit ng tao, maaaring kasuhan siya ng mas mababang krimen. Sa kabilang banda, paglabas pa lang ni Du Weiwei at Yang Xiaoying sa detention center, agad silang inaresto ni Captain Du na talagang nakakatuwa. Samantala, naghanap si Lin Zitao at Bai Enyu ng isang psychologist upang tanungin kung paano matutulungan si Xiaohua na ayusin ang kanyang estado upang makilala ang may sala. Nagbigay ang psychologist ng maraming payo, tulad ng paglalaro muna kasama si Xiaohua. Pagkatapos, kapag ganap ng relax ang bata, gamitin ang mga kwento at laro upang muling isadula ang sitwasyon sa pinangyarihan. Upang matulungan si Xiaohua na mag-relax, humiram si Lin Zitao at Bai Enyu ng dalawang cartoon costumes. Nagbihis sila bilang mga oso at sinamahan si Xiaohua sa paglalaro. Sa huli, nagsalita si Xiaohua at ipinaliwanag kung paano binuksan ang life vest na suot niya at ni Xiaohu. Mabuting kuneho, tignan mo si Papa, buksan mo ang pinto. Sa proseso ng paglalaro, hindi lang sinabi ni Xiaohua na si Du Weiwei ang nagpapahiwatig sa kanila na buksan ang life jacket. Sinabi din niyang si Du Weiwei mismo ang nagtapon sa kanya at kay Xiaohu sa bangka. Masakit sa kalooban na niyakap ni Bai Enyu si Xiaohua. Sa huli, dinala nilang dalawa si Xiaohua sa istasyon ng pulisya upang kilalanin si Du Weiwei. Pagkatapos ng pagkilala, si Grey Wolf, alam ni Xiaohua na si Lin Zitao ang nasa loob ng costume. Buong tapang niyang tinanggal ang ulo ng costume. Sa ilalim ng patnubay ni Lin Zitao, nagsalita si Xiaohua at isiniwalat na madalas silang sinasaktan ng kanyang ama. Sa panahong iyon, napakaintindihin ni Xiaohu. Kahit na sinira ni Du Weiwei ang isang mata niya, kailangan pa rin niyang maging isang pirata upang protektahan ang kanyang ate. Mabait na Xiaohua, mula ngayon ay poprotektahan ka namin. Kaya pala, sa harap ng paglalahad ni Xiaohua at maraming ebidensya, tumanggi pa rin si Du Weiwei na aminin na siya ang nagtapon sa dalawang bata sa tubig. Ibinintang pa niya na tiyak na itinuro ng kanyang ex-wife ang mga sinabi ng mga bata. Nang makita ito, agad na ipinakita ni Lin Zitao ang isang video na nagpapakita ng simulasyon ng pangyayari.
Isinasaalang-alang ang mga panlabas na salik sa panahong iyon at ang bigat ng 4 na tao sa bangka. Kung nais mong ihulog ang bata sa bangka, dapat gumamit ng hindi bababa sa 5,200 newtons ng puwersa sa bangkang ito. Ang puwersa ng isang mature na lalaking football player na sumipa ng bola ay humigit kumulang 4,900 newtons. Hindi kayang kalugin ng isang mature na lalaki ang bangka at itapon ang 2 bata sa bangka, lalo na ang isa 0 taong gulang na batang babae na si Yang Huizhen. Gayunpaman, pagkatapos marinig ito, si Du Weiwei ay patuloy pa rin na nag-i-excuse. Paulit-ulit na sinasabing ang bata ay kusang nahulog at sinabing gumawa si Lin Zitao ng isang video para sirain siya. Gayunpaman, hindi nagmadaling magsalita si Lin Zitao at agad siyang naglabas ng isang set ng ebidensya. Kasunod ng pagsusuri, natuklasan na may mga bakas ng AEE ni Du Weiwei sa ilalim ng kuko ni Xiao Hu na nangangahulugang nasugatan niya si Du Weiwei habang tinatapon siya sa tubig. Ngunit patuloy pa ring nag-i-excuse si Du Weiwei. Sinasabing gusto niya sanang iligtas si Xiao Hu at tiyak na kapit si Xiao Hu sa kanya. Ngunit mabilis siyang nabuking dahil ang posisyon ng kanyang kamay ay hindi tugma sa posisyon ng sugat sa litrato. Nakita lang ni Lin Zitao ang isang litrato ng sugat sa kamay ni Du Weiwei. Ang kamay ni Xiao Hu ay mahigpit na nakakapit sa riles ng bangka. Ngunit ginamit ni Du Weiwei ang kanyang kanang kamay upang isa-isang alisin ang mga daliri ng bata. Hindi ba't nag-iwan ito ng mga sugat? Nang makita na hindi pa rin inaamin ni Du Weiwei ang krimen, agad na ipinakita ni Lin Zitao ang video kung paano niya sinadyang sisihin si Yang Huizhen. Bilang karagdagan, inimbitahan din nila ang ina ni Du Weiwei bilang saksi upang patunayan na siya ang lola ng 2 bata. Sinabi rin niya ang tungkol sa matagal na pananakit ni Yang Xiaoying at Du Weiwei sa 2 bata, pati na rin ang dahilan kung bakit sinisiraan ni Du Weiwei si Yang Huizhen para makuha ang kompensasyon para sa clearing ng lupa ni Yang Xiaoying. Ang ganitong pag-ugali ay tuluyan ng nagpabunyag ng tunay na pagkatao ni Du Weiwei kay Yang Xiaoying. Sa huli, hindi niya na napigilan ang kanyang sarili at direktang sinabi sa hukom. Noong panahong iyon, si Du Weiwei, sinabi niya sa akin na walang kamera sa parke, kaya kung mamatay ang 2 bata sa lawa, walang makakaalam. Sino ang mag-aakala na si Du Weiwei ay talagang masama hanggang sa buto? Hindi pa rin umaamin at sinisisi ang lahat sa iba. Ang babaeng tigre ay hindi kumakain ng kanyang mga anak, ngunit sinasabi mo na ang isang lalaki ay hindi dapat gumawa ng ganoon. May kasabihan na ang isang mapagbigay na ina ay sumisira sa kanyang anak. May kasalanan din ang ina ni Du Weiwei. Pagkatapos ng paglilitis, nagmakaawa si Yang Xiaoying kay Lin Zitao na sana ay mapagaan ang kanyang sentensya dahil mayroon pa siyang isang anak na babae sa bahay. Handa siyang gamitin ang lahat ng kanyang pera upang pagalingin si Xiao Hua. Nagalit si Lin Zitao at sinaway siya. Ngayon nagsisisi ka na? Bakit mo ginawa iyon noong sinasaktan mo si Xiao Hua? Bakit hindi mo naisip na mayroon ka ring anak na babae? Sa huli, ang hatol ay ipinataw kina Du Weiwei at Yang Xiaoying. Pareho silang napatunayang guilty sa sadyang pananakit at nahatulan ng pinakamataas na parusa. Matapos ang kaso, inihatid ni Prosecutor Zeng si Lin Zitao pabalik sa kanyang bayan. Sa panahong ito, malungkot talaga si Lin Zitao. Ang kanyang pamilya noon ay puno din ng pag-iyak at karahasan. Pagkatapos nito, dumating si Prosecutor Zeng upang tulungan siya. Ang kanyang baliw na ama ay nadala sa korte. Pagkatapos ay pinayuhan siya ni Prosecutor Zeng na mag-aral ng mabuti upang protektahan ang kanyang ina at kapatid sa hinaharap gamit ang panulat. Sa kasalukuyan, ang antas ng edukasyon ng mga tao sa nayon ay tumaas na. Ang fenomeno ng karahasan sa pamilya ay unti-unting bumababa bawat taon. Noon, si Lin Zitao ay nagresolba lamang ng malalaking kasong kriminal at minamaliit din niya ang unprocessed office. Ngunit ngayon ay nararamdaman niya na ang trabaho na ito ay napakahalaga. Ito ay maaaring makatulong sa maraming bata tulad ni Xiao Hua at Xiao Hu, magbigay sa mga bata ng kaunting positibong enerhiya at protektahan ang kanilang mga murang kaluluwa. Ang kaso ni Xiao Hua at Xiao Hu ay katatapos pa lang nang makatanggap ang unprocessed office ng bagong kaso. Narinig ng batang babaeng nakasuot ng uniforme ang kampana at naghanda siyang umakyat sa itaas patungo sa silid-aralan. Bigla, may isang itim na payong mula sa likod na pumasok sa ilalim ng kanyang palda. Naramdaman din ng babae ang kakaibang pakiramdam, ngunit nang lumingon siya upang tingnan ng mas malapitan, isang payong lang ang nakita niya. Inakala niyang aksidenteng nasagi siya ng isang kaklase, kaya hindi niya ito pinansin. Ngunit ng gabi sa Melo Dormitory, kumalat ang larawan sa ilalim ng palda ng babae sa grupo. Habang ang ilang lalaking estudyante ay pinapanood ito ng may pagkasabik, biglang pumasok ang dormitory manager na si Hao at natuklasan ang kanilang sikreto. Ipinadala kayo ng inyong mga magulang dito para manood ng ganito. Kinumpis ka ang mga computer. Kinabukasan, isang malaking grupo ng mga magulang ng mag-aaral ang dumating sa paaralan. Hiniling nila kay Manager Hao na magbigay ng paliwanag, ngunit sinabi ni Manager Hao na sinubukan na ng paaralan na muling suriin, ngunit ang paaralan ay mananatiling paaralan. At nahaharap din sila sa presyon sa pagtuturo. Nagpatupad na sila ngayon ng mga hakbang at nagulat na sa pulisya. Ngunit ngayon, hindi alam kung sino ang kumuha ng mga larawan at hindi rin alam kung sino ang kinuha. Ang kwento ay walang naging resulta. Bukod pa rito, bumili ang paaralan ng mga pantalon na uniforme para sa mga babaeng mag-aaral upang maiwasan ang mga ganitong bagay na mangyari. Mula ngayon, lahat ng babaeng mag-aaral ay magsisipagsakitan. Ang ibig sabihin ba nito, mali na ang aking anak ay nagsusuot ng palda? May katwiran ba ito? Sa huli, nangako ang prinsipal at si Lin Zitao na imbestigahan ang insidente sa loob ng 3 araw. Sa puntong ito, umayag na ang mga magulang. Ngunit nang umalis ang mga magulang, natakot
Natatakot si Manager Hao na mabunyag ang isyung ito dahil makakaapekto ito sa paaralan at saka magpapasa na ang mga estudyante kaya ayaw niya na lumaki pa ang issue. Sana ay sila na lang ang mag-imbestiga, ngunit si Lin Zitao ay determinadong harapin ang isyung ito at hiniling sa mga guro sa paaralan na huwag makialam sa ngayon. Pagkatapos, tinawagan ni Lin Zitao ang babaeng nagulat sa pulisya, si Xiaqu, upang alamin kung kailan siya talaga nakuhanan ng litrato. Ngunit sinabi ni Xiaqu na hindi siya kailanman nakuhanan ng litrato ng lihim. Dahil ang mga larawan na ito ay walang mukha, ang mga batang babae na nakunan ay natatakot na magkaroon ng kakaibang tingin sa kanila. Kaya, hindi sila naglakas loob na magsalita. Tinanong din niya ang mga lalaki, ngunit ang mga larawan sa kanilang mga telepono ay ipinadala lang sa kanila ng iba, kaya hindi niya matukoy kung sino ang may sala. Nang hindi umuusad ang kaso, nahuli ng mga estudyante ang isang tea pervert sa female bathroom. Ngunit walang inaasahan na si Manager Hao pala ang nasa loob. Sa katunayan, isa lang itong pagkakamali. Kaninang umaga, nakatanggap siya ng isang sulat na nagsasabing may pervert sa female bathroom. Ngunit pagpasok pa lang niya, narinig niya sa labas na may nagsasabing tihuli na. Sa kanyang pag-imbestiga, siya ay napaka-atento, ngunit mas nag-aalala siya na ang mga estudyante ay maapektuhan sa kanilang college entrance exam sa parehong oras. Ang mga estudyante sa labas ay sumisigaw upang tumawag ng pulisya. Lumabas si Lin Zitao upang linawin muna ang hindi pagkakaunawaan kay Manager Hao. Pagkatapos ay hinikayat niya ang mga estudyanteng nakunan ng litrato na lumabas at magulat sa pulisya. Ngunit pagkarinig nila sa mga salitang ito, tumahimik ang mga babaeng estudyante. Si Xiaqu lang ang naglakas loob na lumabas. Xiaqu, so, curious ako kung aling litrato ang sayo. Sa pagbigkas ng mga salitang ito, lalong hindi naglakas loob ang mga babaeng estudyante na lumabas. Natakot din sila na pag-usapan ng ibang tao upang protektahan ang kanilang sariling dangal. Naisip ni Lin Zitao na magdaos ang paaralan ng isang espesyal na pagsusulit. Ang bawat papel ng pagsusulit ng mga babaeng estudyante ay mayroong espesyal na tanong. Ang tanong na ito ay para lamang sa mga babaeng estudyante. Kung ikaw ang biktima ng covert filming o mayroon kang clue tungkol sa covert filming, mangyaring piliin ang isa. Hindi nagtagal, tinipon ni Lin Zitao ang lahat ng biktima at ipinakita sa mga babae ang mga telepono na kinumpiska ni Manager Hao upang mahanap nila ang kanilang mga larawan at alalahanin ang eksena kung kailan sila kinuhanan ng litrato. Sa huli, naalala ng lahat na umuulan. Bukod pa rito, naaalala ng isang babae ang taong lihim na kumukuha ng litrato noong araw na iyon. Pagkatapos makakuha ng clue, sumugod sina Baenyu at Lin Zitao sa dormitoryo. Natagpuan ang lalaking estudyante at natuklasan ang itim na payong na may kamera. Siya ang taong lihim na kumukuha ng litrato. Ngunit ang taong nag-post ng mga larawan sa grupo ay ang class monitor na may pinakamagandang relasyon sa mga babae, si Zhenrong, tama. Ang chat group para sa pagbabahagi ng mga materyales sa pag-aaral ay ikaw ang gumawa, tama. Natagpuan ni Baenyu ang covert filming device. Ang pulang tuldok sa dulo ng itim na payong ay ang nakatagong kamera. Ngunit hindi niya inakala na ang taong pumasok sa piitan ay si Zhenrong, na tahimik sa klase. Binisita ni Lin Zitao ang bahay niya at natuklasan niya na nabasag ang kandado ng pinto at hindi ito nakakandado. Mayroon ding 360-degree na surveillance camera sa loob ng bahay na walang blind spots. Nang malaman ng ina na maagang nagde-date ang kanyang anak, agad siyang tumawag sa magulang ng babae sa harap ng kanyang anak. Para sa kanya, ang kanyang anak ay isang tool lang para sa college entrance exam, ang anumang pagsuway ay isang pagtataksil. Sa harap mismo ng kanyang anak, tinawagan niya ang magulang ng kanyang kaklase at sinabing, hindi siya dapat maging masyadong malapit sa mga babaeng kaklase. Ang ama ni Zhenrong ay madalas nawala sa bahay, at ang kanyang ina ay nag-quit sa trabaho upang mag-focus sa pag-guide sa kanyang anak sa pag-aaral. Ngunit hindi niya inakala na nabigo siya sa high school at college entrance exam. Ang tanging trabaho ng babae ay naging katatawanan sa bibig ng ibang tao. Halos may sakit siyang minomonitor ang lahat ng bagay tungkol sa bata. Kung uwi siya ng late, tatawag siya sa guro. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay mas lalo pang binabantayan ng mga kamera. Bukod sa pag-aaral, wala siyang pakialam o pinapansin na iba pa. Nakita ko ang mga nakakakilabot na bagay na iyon sa underwear niya. Nakita ko ang mga nakakasuklam na bagay na iyon at maging ang tissue sa basurahan. Upang matulungan ang batang ito, nakipagkita si Lin Zitao sa prosecutor upang humiling ng mas mababang sentensya. Bagaman, na ipinamahagi ni Zhenrong ang mga video at kumita ng higit sa $100. Ngunit mayroong 129 na tao sa grupo, kaya ang bawat video ay mas mababa sa $1. Ang bata ay nasa puberty na, walang muwang at hindi sinasadya. Binuksan niya ang website ng mga online video at ang lahat ay nawalan na ng kontrol. Sa simula, pinapanood niya lang ito ng mag-isa at unti-unting ipinadala sa kanyang malalapit na kaklase. Hindi niya alam kung kailan ang mga miyembro ng grupo ay lumago sa higit sa 100 na tao, pareho sa loob at labas ng paaralan. Ito rin ay ang pagpapuri sa bawat salita sa pagitan ng mga kaklase na nagtulak sa kanya sa kailaliman. Ngunit hindi niya talaga alam na si Tianjun ay lihim na kumukuha ng mga video ng mga babaeng estudyante sa paaralan at lihim na ipinamamahagi ito sa chat group. Kaya, gusto ko talaga ang pakiramdam na may maraming kaibigan. Ito ba ang
ang pakiramdam ng tiwala, at ang tunay na lihim na videographer, dahil menor de edad, ay pinaalis lang sa paaralan. Ang mga magulang ni Tianjun ay walang hiya pa rin, dinala ang kanilang anak sa paaralan upang magdulot ng gulo at ipinilit na tulungan ang kanilang anak na makuha ang kanyang diploma. Nang makita ang mga babaeng estudyante na magkasama-sama na nagpoprotesta, ang mga magulang ay humiga sa lupa at nagkunwaring may sakit. Upang matulungan ang paaralan na lutasin ang problema, sinabi ni Bai Enyu na humingi siya ng tawad sa lahat ng babaeng estudyante sa paaralan. Hanggat pipirmahan niya ang sulat ng pangako na nagsisisi, papayagan siyang matanggap ang kanyang diploma. Gayunpaman, si Tianjun ay hindi pa rin nagbago. Inihagis ang F200 sa mukha ni Xiaqu. Sino man ang sumisira sa akin, sisirain ko siya ng tuluyan. Naniniwala ka ba na pipirmahan ko ang babae? Nang sumang-ayon ang babae, agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaki at nagkunwaring sincere. Hindi niya inakala na ibabalik ni Xiaqu ang pera at hahagisin sa kanya, at sa halip ay pupunitin ang sulat ng pag-amin sa harap niya. Sa huli, dinala ng kanyang ama ang estudyante. Ngunit hindi nakita ni Xiaqu ang masamang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa kabilang banda, pinalaya na si Zhenrong. Sinuri ng prosekutor ang sitwasyon ng paulit-ulit at hindi nagpa siya nakasuhan siya. Ang kanyang ina ay naging mas psychotic at ang bawat kutsara ay punong-puno ng pagkain para sa kanyang anak. Kainin mo ito, ubusin mo. Naiintindihan mo, nang makita ni Xiaqu na tumawag siya, na nagpapadala ng mensahe ay hindi niya pinapakinggan. Pinilit pa niya ang kanyang anak na buksan ang kanyang telepono. Napakaming mensahe. Siguradong may kailangan si Xiaqu. Wala naman kaming ginagawang masama. Bakit hindi kami maaaring magpadala ng mensahe? Hindi alam ni Zhenrong na natanggap ni Xiaqu ang isang larawan niya sa araw na iyon na kinorner ni Tianjun sa isang sulok na walang tao. Inilagay ng babae ang kanyang tanging pag-asa kay Zhenrong. At sa pag-uwan ng ina ni Zhenrong, ang babae ay dinala ng isang lalaking nakaitim sa isang madilim na bangin. Itinali siya sa isang abandonadong gusali at sinimulan ang kanyang malupit na plano ng paghihiganti. Ngayon, wala tayong gagawin kundi kumuha ng litrato mo. Kumuha ka pa ng marami. Tianjun, bitawan mo ako. Sa kabutihang palad, eksakto namang may dumaan sa labas. Ang kanyang sigaw para sa tulong ay nakakuha ng atensyon ng isang babaeng nakaistilong pananamit. Sa huling sandali bago magtagumpay ang hayop, isang bag mula sa likod ang tumama sa kanya. Naligtas si Xiaqu. Sa kabilang dako, nagsimula na ring manlaban si Zhenrong sa harap ng malalaking problema. Hindi na niya makontrol ang pagpigil ng kanyang ina. Ang gusto talaga ng kanyang ina ay hindi isang anak kundi isang puppet na ayon sa kanyang kagustuhan. Mahigit 15 taon ng kontrol at pagbabantay ang dahilan kung bakit tuluyan nang nawala sa kanyang ina ang kanyang anak. Sa huli, ang lahat ay kasalanan ni Bai Enyu. Ang menor de edad na lihim na kumukuha ng video ay hindi maaaring kasuhan, ngunit dahil gusto ng prosekutor na makipagkasundo, binigyan siya ng pagkakataon na magsisi. Ang mga pagkakataong ito mismo ang halos sumira sa babaeng ito. Kaya, lumapit si Bai Enyu sa babae at sa harap ng lahat ay taos pusong humingi ng paumanhin. Pinatawad siya ni Xiaqu. Si Tianjun ay formal na inaresto ng pulisya para sa iligal na pagpigil. Kasunod nito, oras na ni Lindsay Tao na magbayad sala. Sa isang kasong kriminal ilang taon na ang nakalilipas, dahil sa sapat na ebidensya, ang kaso ay napakaseryoso, kaya dinala ni Lindsay Tao sa korte ang ina ni Ningkai. Nakita niya ang matinding pagmamakaawa ng babae at ang miserableng ekspresyon ng kanyang ina at maging ang mukha ng abogado at ng kapatid ng kabilang panit. Ngunit maaari lamang siyang sumunod sa batas. Ito ang mahabang dahilan na lubusang bumago kay Ningkai Tong. Kinamumuhian niya ang piskal na ito. Sinasamantala ang damdamin ng ina ni Zhang Wensuan nang mawala ang kanyang anak. Gumawa siya ng hakbang upang itulak ang lahat ng putik ng opinyon ng publiko sa kanya. Lindsay Tao, wag mo nang hanapin si Chen Xiaobin. Natatakot siyang baka may maisip ulit siyang masama. O natatakot siyang baka makaapekto siya sa iyong kinabukasan. Mas naging emosyonal ang babae. Kinikilala lang ng lahat ang proseso, walang pagiging tao, at sa mismong sandaling ito ay hindi sinasadyang nasabi ng pulis, kung hindi ako, hindi mo binigyan ng kasunduan ang iyong ina. Ito ay isang lihim sa pagitan ni Lindsay Tao at ng ina ng babae. Hindi niya maipaliwanag. Wala nang paraan para magpaliwanag, maibibigay lang ang bata sa kapatid ng kabilang panig. Mga kabataan na nagmamaneho ng mabilis sa hating gabi. Ang ilan sa mga piskal ay hindi pumigil, sa halip ay nakipagkarera pa sa kanila. Nalaman pala ni Lindsay Tao na ang dalawang grupo ng mga kabataan ay nag-away para sa teritoryo. May mga dalang patpat ang mga kabataan at nakasakay sa motorsiklo upang mag-agawa ng teritoryo. Hindi sila nagbibigayan at mukhang magkakaroon ng duguan. Nagmadali si ate. When na lumabas para pigilan sila, ate, mga tagalabas na ito. Sino nagsabing mga tagalabas? Huwag kayong magulo, isang grupo lang kayong walang mga magulang at duwag. Ulitin mo nga, nagkasundo sila na maglaro ng isang laro. Kung sino ang mananalo, sa kanya ang teritoryo. Kung mananalo si Bai Enyu, matatapos na ang kalokohang ito. Hindi inaasahang nagsimula pa lang ang laro. Nakita na ni Bai Enyu na naroon din si Uncle Bai Zuhao. Sumakay pa si Lindsay Tao sa likod ng motorsiklo. Ang ibang mga tao ay kanya-kanyang motorsiklo at bumibilis na parang hangin. Ngunit kailangan ni Bai Enyu na iangkas si Lindsay Tao. Nagmamaneho ng napakabagal na parang kalabaw. Patuloy pang sinasabi ni Lindsay Tao, huwag kang mag-overspeed. May dala ka bang lisensya? Meron, may. Traffic police sa intersection sa unahan, may traffic police. Nalaman pala na sa daan papunta rito. Maaga niyang nakita na may checkpoint ang traffic police. Ang paraang ito ay para maiwasan ang mga kabataang ito na magkaroon ng gulo. Ang mga kabataang nahuli ng pulis na may motorsiklo. Kinumpis ka kaagad, si Zuhao lang ang huling umalis. Nang makita niya ang pulis, mas pinili pa niyang bumagsak
bumagsak kaysa ibigay ang motorsiklo. Sa loob din ng police detention room, nakilala ni Bai Enyu si Chen Junyan. Siya ang tumulong sa grupong ito ng mga kabataan na mag-modify ng kanilang mga sasakyan ng iligal. Sa sandaling ito, nalaman natin ang kwento ni Bai Enyu noon. Si Bai Enyu noon, pinalaki na kasama ng 7 kabataan mula pa noong bata pa. Si Chen Junyan ang pinakabata sa kanila. Minsan ay nasugatan siya ng mga siga na nagnakaw ng pera. Ganyan si Bai Enyu, walang takot, kinuha ang mga armas at pinangunahan ang lahat upang maghiganti. Pinigilan ng kuya ni Chen Junyan, napagalitan siya ni Bai Enyu. Si Junjai ay kapatid mo, bakit hindi mo siya pinapansin? Walang magawa si Chen Junjai. Sumama lang siya sa lahat at kinuha ang wrench. Pumasok sila sa sinehan. Ngunit hindi sila katapat ng mga siga, may hawak lang silang wrench. Habang sila ay may hawak na mahabang patpat at mas matanda sa kanila, mas marami sila kaysa sa kanila, mabilis na nabagsak ang lahat ng kaibigan ni Bai Enyu. Sa sandaling ito, ang kuya ni Chen Junjai ay nahimatay matapos mahampas. Ang screwdriver na nahulog sa lupa ay tuluyang nagdulot ng kanyang pagkamatay. Si Chen Junyan ay sinentensyahan dahil sa pakikipag-away at ang iba ay umalis din ng walang kagalakan. Iniwan si Bai Enyu sa kalungkutan, araw-araw ay malungkot. Si Chatsai lang ang laging naghihikayat sa kanya na magbago. Nakapasa sa universidad sa huli, pumunta sa Juvenile Detention Center. At pagkatapos ay inilipat sa Public Prosecutor's Office. Si Bai Zuhao ngayon ay pareho kay Bai Enyu. Noong panahong iyon, ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa Afrika sa loob ng 3 taon at hindi umuwi. Ang isa pang kasangkot ay si Hizi, isa rin siyang naiwang bata, ipinagbigay alam ng pulisya sa kanyang ama na umuwi upang alagaan ang kanyang anak. Sa halip ay sinumpa ng lalaki ang taga-usi. Dahil sa iyong tawag, kailangan kong sumakay ng tren pa uwi sa hating gabi. Kailangan ko ring mabuhay. Kung gusto niyang mag-aral, mag-aral siya. Kung ayaw niya, tulungan niya ako sa trabaho ngayon din. Ang mga bata na ito ay sa wakas ay nagkaroon ng gulo. Nalaman ng piskal na si Hizi at Bai Zuhao ay nagtipon-tipon upang maghanda ng aksyon upang hanapin si Bai Zuhao. Si Bai Enyu ay nagkaroon muli ng alitan kay Chen Junyan. Ngunit ang lalaki ay tumangging ibunyag ang kinaroroonan ni Bai Zuhao at sinuntok siya ni Bai Enyu sa mukha. Magpatuloy ka, huwag kang titigil. Ito ang tunay na edukasyon sa pamamagitan ng aksyon. Ang mga rebeldeng kabataan ay nagtipon-tipon at nagdulot ng gulo, taliwas. Sa normal na pag-iisip, pinangunahan ng piskal ang mga tao upang harangan sila at panoorin. 17 anyos na nakikipag-away at nagdulot ng pagdurugo. Nakipag-away ang kuya ko dahil nakikipag-away. Nawalan siya ng kuya na permanenteng nabali ang kaliwang paa at nasentensyahan ng 1.5 taon. Sa ilalim ng kanilang panghihikayat, ang ilang kabataan ay natauhan sa kanilang mga pagkakamali. Walang sabi-sabi na sinuntok ng tatay ni Hizi ang kanyang anak. Sa kanyang mga mata, ang kanyang anak ay marunong lang magdulot ng gulo. Hindi niya malalaman ang mga batang ito ay nagre-rebelde at gumagawa ng gulo. Para lang tingnan sila ng kanilang mga magulang ng kaunti noong araw. Na iyon, ang mga magulang ni Bai Enyu ay madalas na nagtatrabaho sa malayo sa bahay. Simula pagkabata ay wala na siyang mga magulang sa bibig ng ibang tao para makauwi ang kanyang mga magulang at bisitahin siya. Hindi siya nag-alinlangan na tumalon mula sa mataas na dalisdis at binasag ang kanyang maliit na binti. Ang resulta ay hindi siya pinansin ng kanyang mga magulang. Sa halip ay napagod lang ang lola na nag-alaga sa kanya. Hanggang isang araw ay nagmamaneho ang tatay habang pagod. Matapos wala na ang parehong magulang, doon lang naunawaan ni Bai Enyu kung buhay pa ang kanyang mga magulang, gaano man kalayo ang distansya, naroon pa rin ang pamilya. Niyakap siya ni Bai Zuhao at tumulo ang luha na parang ulan. Nagpa siya ang bata na magbago at ibenta ang motorsiklo. Sumunod kay Chen Junyan at nag-apprentice. Si Prosecutor Lin Zitao ay mayroon ding problema sa mga menor de edad. Ang babaeng ito ay madalas bumabalik upang bumisita sa restaurant kung saan nagtatrabaho ang 6 na kabataan. Nakilala niya ang may-ari na si Yang. Mukhang kakaiba ang dalawa, ayaw nilang kilalanin ang isa't isa. Ang ama na umaasa sa alak ay mahilig mang-asar. Ang ina ay malubhang may sakit at ang nakababatang kapatid ay bata pa. Inayos ng babae ang lahat. Ang tanging kaibahan niya sa iba ay umalis siya sa bahay na iyon sa loob ng 16 na taon at hindi na nakipag-ugnayan sa kanyang nakababatang kapatid. Ang susunod na bumalik upang bumisita ay ang babaeng may problema na si Ning Kaitong. Hanggang sa dumating ang piskal, naghanda ang tiyuhin ni Ning Kaitong ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Namatay ang ina ng babae dahil sa biglaang atake sa puso sa kampo. Walang sinuman ang makakaintindi sa sakit sa ilalim ng kanyang nakangiting mukha, kung gaano kalalim ang galit na nakatago, habang ang tiyuhin ay napakadedikado pa rin sa harap ng lahat, kung gaano siya kahipokrito, kung hindi dumating ang 2 piskal ngayon. Gusto ba ninyo akong bigyan ng ganoong masarap na pagkain? Sa mismong gabing iyon din. Muling nag-organisa si Bai Enyu ng isang pagpupulong, na umaasang magiging mas maganda ang relasyon ng magkapatid na Lin Zitao. Pareho silang nagsasalita ng isang bagay, ngunit ang puso ay nasa ibang lugar. Matigas ang kanilang personalidad sa labas, ngunit malambot sa loob. Sa sandaling magkaroon ng di pagkakasundo, ay nagdudulot na kaagad ng hindi ka nais-nais na kapaligiran. Paglabas pa lang ni Lin Zitao sa pribadong silid, nakita niya kaagad ang lasing na lalaking nanggugulo sa isang menor de edad na waiter. Sinabi ng nakababatang kapatid na wala siyang pakialam sa kanya, ngunit instinct pa rin niyang hinarangan ang kanyang ate, hanggang sa dumating ang may-ari
may-ari ng restaurant. Doon lang nalaman ng lahat na ang lalaki ay tiyuhin pala ni Ning Kaitong. Nang makita ang nasugatang braso ng kanyang kapatid, hindi pa rin nagpapatalo si Lindsay Tao. Mayroon akong natagpo ang ilang menor de edad. Maaari ba kayong magpadala ng ilang tao dito? Masakit ba? Hindi masakit. Hindi na masakit kapag hinugasan ng tubig. Naaalala ng nakababatang kapatid ang kanyang ate na gumamit ng parehong linya noon. Magiging maayos kapag hinugasan. Sa panahong pinagdaanan nila ang mga araw na binubugbog sila ng kanilang ama. Nagbago ang ate noon, anuman ang ginawa ng nakababatang kapatid. Ayaw ni Lindsay Tao na makipag-usap sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko sa iyo. Ikaw talaga ang nang iwan sa amin. Ang masamang amo ay kumuha ng menor de edad. Ang karaoke bar ay isinara at hindi na gumagana. Pinanatili ng amo ang e-card ng babae. Dahil sa iyo, nagsara ang aking tindahan at nawala ang aking pera. Aalis ka na lang ba ngayon? Nakatanggap ng impormasyon ang piskal para humingi ng tulong. Tumakbo si Lindsay Tao sa pinangyarihan. Nalaman niyang hindi nakalock ang pinto. Madilim sa loob, nang makarating siya sa ikalawang palapag, nasusunog na ang isang silid. Nagkataon na kasabay nito ay nasusunog din ang pinakamababang palapag. Mayroong 2 punto ng sunog sa bahay. Ang piskal ay naipit sa gitna at hindi makaalis. Sino ba? Ang ganoon katapang na nangahas na hayagang salakayin ang isang piskal. Ang pangunahing suspect ay ang may-ari ng karaoke bar. Dahil sa tawag ni Lindsay Tao, nagsara ang kanyang tindahan, ngunit may alibi ang lalaki. Higit pa, ang karaoke bar ay ang buhay niya. Buti na lang at nakatanggap ng balita ang nakababatang kapatid ni Lindsay Tao. Matapang na sumugod ang lalaki sa nasusunog na lugar at hinila ang walang malay na ate sa isang sulok. Nanginginig na sinuri ang hininga ng ate at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Nang dumating ang bumbero, nailigtas ang dalawa na humihinga pa. Sinuri ng pulis ang pinangyarihan ng sunog. Natuklasan na mayroong 2 punto ng sunog ng sabay-sabay, sa itaas at sa ibaba. Ang unang punto ay ang bodega sa ikalawang palapag. Isang electrical device ang gumagana pa rin. Isang kurtina ang nasusunog. Ang kahinahinala ay may madaling masunog na cleaning agent sa bahay. Ang sunog sa itaas ay masasabing tanggap na, hanggang sa natuklasan ng pulis ang pangalawang punto ng sunog. Walang madaling masunog na bagay sa hagdanan. Bakit biglang sumiklab ang apoy? Ang insidenteng ito ay malinaw na isang sinadyang krimen. Sa ilalim ng mahigpit na pagtatanong ng pulisya, ang masamang may-ari ay sa wakas ay umamin. Tinanggal niya ang video upang itago ang pagkuha ng mga menor de edad. Sa pinangyarihan, pinanatili rin niya ang AC card ni Liu Pei. Hindi pinayagang mahulog si Pei. Nakita ng pulisya ang babae, ngunit nakarinig sila ng ibang sagot. Hindi siya nagpadala ng mensahe ng tulong kay Lindsay Tao. At bukod pa rito, sa araw ng sunog, maaga siyang umalis sa pinangyarihan dahil may nakahanap sa kanya kasama ang kanyang iniisip mo ba na ang iyong cleaning agent? Ang iyong cleaning agent ay pwedeng ilagay sa ilalim ng kortina. Walang cleaning agent. Nagdala ang pulisya ng search warrant para diretsong ipatawag si Ning Kaitong. Walang anumang pagtataka ang babae. Bago siya umalis ay tiningnan niya ng malalim ang litrato ng kanyang ina. Sa kanyang desk din, nakita ni Baenyu ang notebook na ito. Ang babae ang tunay na arsonist. Siya mismo ang nagdala ng kanyang e-card upang hanapin si Liu Pei. Nagpanggap siyang tutulungan ang babae na mag-book ng ticket pa uwi. Nagpadala ng mensahe ng tulong sa pamamagitan ng telepono. Lihim din niyang kinuha ang susi ng karaoke bar mula sa kanyang tiyuhin. Kaya, madaling makarating si Lindsay Tao sa ikalawang palapag. At ang babaeng ito ay upang maghiganti kay Lindsay Tao. Matapos umalis si Liu Pei, sadyang iniwan niyang hindi gumagana ang water heater. Nagkunwaring nasusunog ang kurtina, naghanda ng madaling masunog na cleaning agent, ginawa rin niya iyon. Matapos lumabas si Lindsay Tao sa ikalawang palapag, inilagay niya ang cleaning agent sa carpet. Sinunog ang daan palabas ni Lindsay Tao. Mayroong 3 pagkakamali ang kanyang plano. Ang file sa computer ay isa sa mga ito. Ang na-recover na surveillance video ay ang pangalawa. Noong gabing iyon ay nasaksihan niya ang buong eksena kung paano isinara ni Lindsay Tao ang karaoke bar. Alam din niya na iniwan ni Lindsay Tao ang kanyang numero ng telepono para kay Liu Pei. Ang pangatlo ay ang opinion book na ito. Noong gabing iyon, pinunit ni Lindsay Tao ang isang sulok ng opinion book na ito at isinulat ang kanyang numero ng telepono doon. Ngunit patuloy siyang tumanggi na pumunta siya sa pinangyarihan. Sa harap ng lahat ng ebidensya, sa wakas ay umamin si Ning Kaitong. Gusto niyang sirain si Lindsay Tao, sirain ang karaoke bar, sirain ang lahat ng mayroon ang kanyang tiyuhin. Ang karaoke bar ay ang ari-arian na iniwan ng tatay ni Ning Kaitong kay Tongtong. Iyon ang huling garantiya para sa bata. Hindi ko magagawa kung ganyan ang sasabihin mo. Wala na tayong pag-usapan. Ang lalaki mismo ang pumilit sa kanyang ina na pumirma sa kontrata ng paglipat. Kinamkam ang lahat ng ari-arian na iniwan ng kanyang mga magulang. Matapos mamatay ang kanyang ina, wala nang natira sa babae. Kinamumuhian niya ang lahat. Si Lindsay Tao ay nasa koma pa rin sa ospital. Sa sandaling ito, doon lang nalaman ng nakababatang kapatid na mayroon siyang long-term blood clot sa utak. At napakaseryoso, noong araw na iyon, ang tatay mismo ang nanakit sa kanya. Pinagtabuyan din ng ate ang masamang
masamang tao na ikinagalit ng tatay. Pinalayas ng nanay ang ate sa bahay. Lahat ay itinuring ang ate bilang masamang bituin. Dahil hindi pa siya 14 na taong gulang, ang bata na gumawa ng seryosong krimen ay hindi maaaring hatulan. Walang magawa ang piskal sa bagay na ito kung ang lahat ay pinakawalan na saan ang hustisya ng batas. At ang 13 taong gulang na batang babae na ito, ang babae ay biglang nahimatay habang naglalaro ng sports. Ang dugo ay namansahan ang kanyang uniforme. Doon lang sinabi ng doktor sa babae na siya ay naabuso. Ang taong kasangkot ay walang alam. Ang bayaw ay may kakaibang ekspresyon. Ang tanging tagapag-alaga ay ang ate. Nag-iisip lang na mapanatili ang kapayapaan. Hindi pa rin siya 14 na taong gulang. Umayag man siya o hindi, ang mga umabuso sa kanya ay nagkasala ng pang-aabuso upang imbestigahan ang katotohanan. Nahanap ni Baenyo ang video ng pagbisita sa juvenile court kasama ang plano ng paghihiganti ni Ning Kaitong na nagtago ng malalim na lihim ni Prosecutor Lin at ng ina ng babae. Una sa lahat, si Ning Kaitong ay hindi nila tunay na anak. Inabandona siya ng kanyang tunay na magulang sa ospital. Ang kanyang kasalukuyang magulang ay mga foster parents lang. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagsusuri sa edad ng buto, ang tunay na edad ni Ning Kaitong ay humigit kumulang 17 taong gulang. Dapat niyang akuin ang buong responsibilidad sa kriminal. Hanggang ngayon, ang babae ay nagpapakita pa rin ng walang pakialam. Hanggang sa tahimik na binuksan ni Baenyo ang file ng kanyang ina. Noong taon na iyon, ang kanyang ama ay may terminal na cancer, ang mataas na gastos ng gamot at ang sakit ng chemotherapy. Wala siyang nakitang pag-asa. Kusa niyang gustong wakasan ang kanyang buhay. Ang kanyang ina mismo ang tumulong sa kanyang ama na hindi na makagalaw. Ang lalaki ay nagmaneho at sumugod sa isang kurbada. Ang babae ay umiyak ng tahimik sa lugar. Kinabukasan matapos mamatay ang kanyang asawa, kinuha niya ang insurance upang simulan ang pagkuha ng kompensasyon. Gusto lang niyang gamitin ang pera para sa kanyang anak na babae at dalhin siya sa ibang bansa. Maaari bang huwag sabihin kay Tongtong ang tungkol dito? Bata pa siya at hindi kayang mabuhay sa pakiramdam ng pagkakasala. Ito ang lihim sa pagitan ni Lin Zitao at ng ina ni Ning Kaitong. Upang protektahan si Ning Kaitong, hiniling ni Lin Zitao na huwag gawing pampubliko ang paglilitis. At hinatulan siya ng 6 na taong pagkakakulong upang bigyan ang kanyang ina ng pagkakataong dumalo sa seremonya ng pagtatapos ng kanyang anak na babae. Narinig ni Ning Kaitong ang katotohanan at sa wakas ay naunawaan. Ang taong kinamumuhian niya ay laging tahimik na nagpoprotekta sa kanya. Sadyang pag-drop ng tao at arson, batay sa sinadyang pag-drop ng tao ni Ning Kaitong, ngunit hindi nagtagumpay at may malinaw na pagpapakita ng pagsisisi. Sumulat din si Zitao ng isang liham ng pagpapatawad para sa kanya. Isinasaalang-alang ito ng korte at hinatulan siya ng 5 taong pagkakakulong. Ang ibang babae ay hindi ganoon swerte. Hindi alam ng babae na siya ay inaabuso. Nang dumating ang pulisya upang magsuri, doon lang nila nalaman na nakatira siya kasama ang kanyang ate at bayaw sa isang barbershop. Walang kandado ang bahay, pinaghihiwalay lang ng isang kurtina. Inilagay ng bayaw ang salamin na ito sa tapat ng kanyang kama. Kahit ang banyo ay sinira, sa mata ng lahat, siya ay isang batang babae na may problema. At nakatira sa isang pamilya na may problema. Ang mga nasa paligid niya ay walang silbi. Nagtanong ang piskal sa guro. Walang nakitang anumang senyales ng maagang pakikipagrelasyon ang babae. Hanggang sa natuklasan ang mga hotel supplies sa kanyang bag, noong gabing iyon, nagtipon. Tipon sila ng 3 lalaki at 3 babae upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang online idol. Ngunit hindi maunawaan ng ate ang nakababatang kapatid pagkatapos ng maraming beses na pag-alis ng babae sa bahay. Sinundan siya ni Lin Zitao pauwi. Sa wakas ay mayroon siyang silid-tulugan na may pintong pwedeng i-lock. Alam din niya kung sino ang nagbuhat ng kamay sa kanya. Ate, pwede ba akong mag-lock ng pinto? Naman. Dapat nakalock ang pinto kapag matutulog. Salamat ate. Ayaw talaga niyang umuwi. Binigyan ni Lin Zitao ng espasyo ang dalawa. Nag-away ang babae at ang kanyang ate at bayaw. Ikaw lang ang sumasayaw ng ganyang sayaw araw-araw. Hindi ka ba tinitingnan ng mga kaibigan mo? Ito ang sinasabi mo. Tiningnan ka lang niya nang makita ang larawan sa telepono. Doon lang naunawaan ng ate kung gaano karaming maruming bagay ang ginawa ng hipokritong iyon sa kanyang nakababatang kapatid. Ang babae ay laging nabubuhay sa ilalim ng pagbabantay ng kanyang bayaw. Kapag nagsyampuo, lalapit siya para tumulong sa banyo, makikita ang salamin. Kahit nagising ang babae, mas madalas siyang tinitingnan ng lalaki hanggang isang araw. Matapos sumayaw ang babae at umuwi, nakatulog siya sa gitna ng kadiliman. Sa dilim, parang may anino na papalapit sa kanya. Ang nakakatakot ay, alam ng ate ang intensyon ng bayaw sa kanyang nakababatang kapatid. Ngunit hindi niya ito pinansin. Gusto lang niyang magkaroon ng city huko sa pamamagitan niya. Para kapag nag-high school na si Jiajia, hindi na niya kailangang bumalik sa probinsya. Ayaw kong tahakin ni Jiajia ang landas na tinahak ko. Ako ang may kasalanan, sinaktan ko siya. Iginiit ng babae na ang anino na papalapit sa kanya. Si Huang Jiawang pala ang bayaw. Agad naghanda ang piskal na kasuhan siya. Ngunit nakatuklas ang pulisya ng bagong ebidensya. Nang gabing hinalay ang babae, lumabas si Huang Jiawang para magpagupit ng buhok at ikinulong siya ng lokal na pulisya. Mayroon siyang perpektong alibi. Hindi siya ang talagang gumahasa sa babae. Kulang ang ebidensya, kaya pansamantala lang kinasuhan ng pulisya ang malupit na bayaw sa kasong illegal detention. Nang sumunod na kaso, may bagong lead ang pulisya. Nakahandusay ang babae sa banyo. Ang malalang sugat sa lieg ay dulot ng gunting. Ang gunting sa crime scene ay nasa
nasa mesa sa sala. May salamin sa mesa at sa sahig ay kalat ang buhok. Kakaibang sa crime scene, isang piraso ng papel ang natagpuan na iniwan ni Li Hui. Sa puntong ito, si Li Hui ay tinatakas ang kapatid na lalaki ng biktima palabas ng lungsod. Nang bumalik si Bae Enyu sa bahay at makita ang dating kakilala, doon lang nalaman ng pulisya na si Li Hui ay may perpektong alibi. Tinulungan lang niya ang kapatid ng biktima. Sa pag-aalaga niya sa bata, nakilala niya si Hu Mingmin at ipinagdiwang pa ang kaarawan ng babae. Si Li Hui ay dating nanliligaw sa kanya pero tinanggihan siya ni Hu Mingmin. Sa araw ng insidente, nagulat ang lalaki sa katok sa pinto. Pinapasok siya ni Huli sa bahay at doon lang niya nalaman na pumanaw na si Hu Mingmin. Nakakabagabag, si Zhang Wensuan ay nakaupo sa lupa at umiiyak ng walang tunog. Si Huli ay hindi nakakapagsalita at may pag-ugaling mapag-isa, kaya siya ang naging tanging suspect sa crime scene. Para protektahan siya, pinatakas siya ni Li Hui. Para rin protektahan siya, kusa siyang pumunta kay Bae Enyu. Ang magkapatid ay walang anumang personal na impormasyon at maging ang kasarian ng tanging suspect ay naging isang misteryo. Kapitan Du, ano nang nangyari? Si Huli ay isang babae. Ang dalawang kaso ay ganap na walang kaugnayan dahil sa alaala ni Kwijia, nagkarugtong ang mga ito. Sa araw na hinalay siya, pumunta rin siya sa dance class at ang instructor na nagrehistro noon ay si Hu Mingmin na pumanaw na. Ginagamit lang niya ang peking pangalan. Ang sabi niya ay dadalhin niya ako sa dance studio para manood. Sumayaw ako ng sumayaw tapos napagod ako at nakatulog. Bago ka natulog, may kinain o ininom ka ba? Isang bote lang ng tubig ang binigay niya sa akin. Si Kwijia ay nakaramdam ng pagkahilo noon at hindi maalala ang eksaktong lokasyon. Naaalala lang niya na nasa loob ng silid si Teacher Hu Mingmin at tinulungan siyang tumawag ng taxi pauwi. Nang makauwi siya at makatulog saglit, nakita niyang nawawala ang kanyang underwear. Nakita niya ang bayaw na may masamang mukha at doon lang niya nalaman na ang bayaw ang gumahasa sa kanya. Ang 34 taong gulang na babae ay sumakay sa bus. Pagdating niya sa bus stop, walang awang gininto ng isang lalaki si Zhang Wensuan. Pagkatapos, itinapon siya sa bukid at sinira ng mga asong ligaw na naging dahilan para hindi siya makilala. Ang tanging mga clue na naiwan ay isang tiket sa bus at ang pulang tali na nasa kanya. Sa kabutihang palad, natagpuan sa katawan ang ihihi ng gumawa ng krimen. Nang tanungin ng pulisya, nagsalita rin sa wakas ang lalaki, gusto ko lang ang pinakamahusay para sa kanya. Sabihin mo ang punto, ano ang ginawa mo? Ginawa ko ang lahat ng dapat gawin. Bilang resulta, sa paglilitis, sa ilalim ng gabay ng abogado, maling inakusahan ng lalaki ang biktima bilang isang prostituta. Ikinatuwiran niya na ang kanilang relasyon ay transaksyon sa pera at walang sapilitan na elemento. Nalaman ng piskal na may tissue ng balat ng lalaki sa kuko ng babae. Gumawa rin siya ng masasamang kasinungalingan. Ang biktima ay lumaban ng matindi. Kaya sinabi ko na masyado akong naging agresibo habang ginagawa namin ito at nasaktan ko siya. Hinawakan niya ako. Sa kuko ng biktima ay may maraming lupa at halo-halong balat ng killer. May sapat ng lohikal na koneksyon para patunayan na ang prosesong ito ay sapilitang ginahasa ng iba. Bukod pa rito, ipinakita ng pahayag ng killer na binato niya ang ulo ng biktima na humantong sa pagkamatay ng babae dahil sa matinding pinsala sa ulo. Mula sa motibo hanggang sa pamamaraan ng paggawa, bumuo ito ng isang kumpletong kadena ng ebidensya. Tinutulan ng abogado ng kalaban sa korte na ang pagkakakilanlan ng biktima ay hindi makilala. At malakas ang ulan ng araw na iyon, kaya hindi makilala ang sandata ng krimen. Paano kung bigla siyang nawala ng malay sa labas? Hindi ba't posibleng tinamaan siya ng bato? Paano kung namatay siya ng hindi inaasahan? Ang kriminal ay malayang naglalakad at hindi matahimik ang babaeng pumanaw na. Binatikos pa siya bilang isang prostituta. Naging isang buhol din ito na hindi mabubura sa puso ni Prosecutor Zeng. Para malutas ang kaso at bigyan siya ng katarungan, tinupad niya ang kanyang pangako sa babae sa loob ng 5 taon. Walang tigil siyang pumupunta sa lugar para hanapin ang mga kamag-anak ng babae na may walang katapusang pag-asa, ngunit ang natanggap niya ay puro kabiguan. Dahil dito, sumali pa siya sa isang palabas na naghahanap ng nawawalang kamag-anak. Araw-araw siyang naghanap sa mga nawawalang tao. Hanggang sa makalipas ang 5 taon, wala nang iba pang dahilan ang piskal, kundi ilibing ang katawan ng babae nang walang pangalan. Ang babae ay nawalan ng malay sa entablado pagkatapos lang uminom ng tubig na galing sa guro, at ang prinsipal na mukhang isang halimaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Ito ay isang art preparatory class para sa mga bata. Nagpa-practice sila ng late kaya gumawa kami ng rooftop class. Inimbestigahan ng pulisya ang dance studio na pinuntahan ni Kwijia. Nakakita sila rito ng isang lihim na lagusan. Sa una, dumaan siya sa hagdanang ito at pumasok si Kwijia sa isang silid-aralan na parang bangungo. Inimbestigahan ng pulisya ang eksena, ngunit walang nakuhang kahit ano. Hanggang sa nakita ni Huli si Kwijia. Ang bata, na hindi makapagsalita, ay hinawakan ng mahigpit ang kamay ng babae at ayaw niyang bitawan. Sinuot niya rin ang lahat ng nakita niya. Nasa sarili niyang bahay, nakita ni Huli ang kanyang ate na tinulungan si Kwijia na ayusin ang kanyang damit. Sa puntong ito, kinumpirma ng pulisya na si Hu Mingmin ang guro na gumamit ng peking pangalan
nagngangalang Teacher Min, ang dalawang kaso ay pinagsama para sa investigasyon. Ginamit ng lalaking nasa harapan niya ang kandado para basagin ang mukha ni Wan Jiaming. Ang pangalawang biktima ay ginahasa ng hayop na prinsipal na ito. Dumating ang mag-ama at ayaw na raw nilang mag-aral ng sayaw. Napag-alaman na noong araw na inimbestigahan ng pulisya ang paaralan, ang dating masunuring anak ay biglang gusto ng huminto sa pag-aaral. Narinig niyang may isang estudyanteng babae na ginahasa sa paaralan. Ang ama ay hindi napansin ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng kanyang anak. Noong panahong iyon, gusto lang niyang tulungan ang kanyang anak na makapasa sa entrance exam. Personal siyang nakipagkita sa principal na si Wan para sa remedial dance lessons. Sa kanilang pag-iisa, ginahasa ng hayop na si Wan Jiaming ang babae. Bukod sa hawakan ka, may iba pa ba siyang ginawa sa iyo? Ganap na nagbago ang pag-ugali ng babae. Sinimulan niyang saktan ang sarili. Paulit-ulit na hinanap ng ama ang lalaking iyon, ngunit walang saysay. Hanggang sa hindi na makayanan ng anak na babae ang pighati at piniling magpakamatay. Sa kabutihang palad, natuklasan siya sa tamang oras at nailigtas siya ng kanyang pamilya. Ngunit nang dumating sila sa istasyon ng pulisya, ayaw magsalita ng anak na babae. Hindi na rin nakayanan ng ama. Hinarang niya ang lalaki at binugbog ito. Ang halimaw na prinsipal ay balak pang ang humingi ng tulong sa abogado at samantalahin ang pagkakataong idemanda ang ama ni Xiao Jing sa korte. Ayaw magsalita ng biktima, kaya naipit ang investigasyon ng pulisya. Mabagal man ang hustisya, ngunit dumarating ito. Ang parusang nararapat sa kanya ay darating din katulad ng lalaking ito na nagtakwil sa loob ng 5 taon. Sa tuloy-tuloy na pagsisikap ni Prosecutor Zeng, sa wakas ay natagpuan niya ang impormasyon sa pagkakakilanlan ng biktima sa database. Si Shen Aping, isang simpleng pangalan, ay nagdusa ng 5 taon ng kawalan ng katarungan dahil sa pahayag ng lalaki. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, pinalabas pa siyang isang prostitute. Sa araw ng paglilitis, ang lalaki ay nahatulan ng pinakamataas na parusa at agad na nag-logout mula sa server. Tiningnan ni Prosecutor Zeng ang larawan ng babae, inaalala ang kanyang kaluluwa sa langit. Pagkatapos ng araw na iyon, kinuha ni Huli ang gunting para gupitin ang kanyang buhok at sinabi niya ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang ate na si Huminmin. Ang babae ay galit na gustong gupitin ang buhok ng kanyang nakababatang kapatid. Ang babaeng kapatid ay natakot at nagtago sa kabinet. Bakit ka takot sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Nang muling lumitaw si Huli, pumanaw na ang kanyang ate sa bato. Inakala ng babae na galit pa ang kanyang ate. Bumalik siya sa sala at ginupit ang kanyang buhok. Tinakpan ang kanyang ate at natulog sila ng magkayakap magdamag. Wala siyang konsepto ng kamatayan. Ang sanhi ng pagkamatay ni Huminmin ay pagpapakamatay. Ang motibo ay si Wan Jiaming. Tiningnan ng lalaki si Huli na may mga mata ng isang maninila. Ang kanyang ate lang ang matapang na nagprotekta sa kanya. Matagal niya itong itinago. Nakakamangha, nakakagulat na isa siyang babae. Ang halimaw na ito ay tumalikod at sumugod sa bahay. Sinubukan ni Huminmin na hawakan ng mahigpit ang kanyang leg. Nilapitan niya ang tenga ng lalaki at pinigilan ito. Nag-i-enroll ako. Sinasamantala ng lalaki ang kanyang posisyon bilang guro, pinipilit at inuudyukan ang mga estudyante na pumunta sa isang saradong silid para maging hubot-hubad. Isang pader lang ang pagitan ng kanyang dance hall. Sa prosekusyon, matapos arestuhin siya, kahit mayroon silang underwear na maisiin ng biktima, napakahirap pa rin ang paglilitis. Hindi ito makakapagbigay ng konklusyon na ginahasa ng akusado ang biktima. Ang abogado ay nagpakita ng higit sa 40 piraso ng underwear ng iba't ibang babae na nagsasabing maihilig si Wan Jiaming na mangolekta ng underwear. Sa usapin ng pagpapatunay sa crime scene, ito raw ay gawa-gawa lang ng biktima. Nilamon ni Wan Jiaming ang lahat ng ebidensya. Nang magulat ang babae sa pulisya, sinira niya ang lahat ng kagamitan sa saradong silid, kasama ang asul na sofa na ginamit sa krimen. Maging ang pahayag ng babae sa korte ay magagamit ng abogado sa iba't ibang paraan upang hindi tanggapin ng korte. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga elemento ng panggagahasa? Bakit mo gustong sabihin ang lahat ng ito? May nagturo ba sa iyo? Sa walang tigil na pagtatanong ng abogado, lalong natakot ang babae. Sa wakas ay nagkaroon siya ng kaunting lakas ng loob, ngunit nawala rin. Naalala niya ang oras at lokasyon kung saan nangyari ang unang kaso. Nabigo ang isyu ng lagay ng panahon at kapaligiran. Sa puntong ito, inakusahan ng abogado ang biktima ng paninira, sinasabing ang alitan sa pagitan ng kabataan at guro ang dahilan. Sa puntong ito, ganap na bumagsak ang psychological defense ng babae. Talaga bang ginahasa ka ni Principal Wan o nagtanim ka ng galit sa kanya dahil sa kanyang pagpuna? Nagkamali ako. Ang hayop na si Wan Jiaming at ang abogado ay nagkutsabahan at matagumpay na nakatakas sa parusa ng batas. Si Lin Sitao ay sinentensyahan ng 5 taong pagkakakulong para sa kasong illegal detention. Sa isang banda, umapela siya sa Supreme Procuratorate habang inilunsad ang ikalawang pag-atake laban kay Wan Jiaming. Iniligtas niya ang kanyang sarili mula sa pag-aakusa, ngunit sa pagkakataong ito, nakakita ang prosekusyon ng bagong ebidensya. Ang tamod sa underwear ay nasa halo-halong estado. Ang dalawang likido ay nabuo ng sabay-sabay. Nagpapatunay ito na ang akusado ay ginahasa ang batang babae. Ito ay isang hindi matatanggihang katotohanan. Bukod pa rito, ang crime scene ay nasa paaralan na isang pampublikong lugar. Ayon sa batas, ang panggagahasa sa isang menor de edad sa isang pampublikong lugar ay isang aggravating circumstance. Ang Korte Suprema, dahil sa hindi sapat na ebidensya,
siya, ay ibinalik ang kaso para sa muling pagsusuri. Sa kabilang banda, natuklasan ni Lin Zitao ang totoong pagkakakilanlan ni Hu Minmin. Ang totoong pangalan niya ay Hu Mimi. Ipinadala siya ng kanyang ama kay Wan Jiaming noong taong iyon para gamitin siya ng lalaki upang kumita ng pera. At si Huli ay hindi talaga niya kapatid, kundi kanyang anak, kahit ang bata ay hindi kadugo ni Wan Jiaming. Ipinadala ni Wan Jiaming si Hu Minmin sa isa pang lalaki. Nang mabuntis si Hu Minmin kay Huli, hindi pa siya 14 na. Noong taong iyon, tumakas ang babaeng may dalang anak mula kay Wan Jiaming para umuwi, ngunit tiningnan siya ng kanyang mga magulang na parang pabigat. Nang magkaroon ang bata ng mataas na lagnat na hindi gumaling at wala silang pera para sa medikal na paggamot, napilitan siyang bumalik sa lalaki. Simula noon, si Hu Minmin, paulit-ulit niyang dinala ang mga bata mula sa mahihirap na pamilya sa madilim na landas. Nang makilala niya si Li Hui, naisip niyang tumakas muli, ngunit ang kanyang anak ay natuklasan ni Wan Jiaming. Para takutin si Wan Jiaming, pinatulog niya si KJI at naitala ang kanilang pag-uusap sa isang F3. Hindi ba't mas maginhawa para sa iyo ang magtrabaho? Huwag kang mag-alala, wala na ang mga magulang niya. Walang mag-aalaga sa kanya. Si Hu Minmin ay nakatayo lang doon at pinapanood si Wan Jiaming na karga si KJI sa lihim na silid, inuulit ang sakit na kanyang pinagdaanan. Hindi inaasahan ni Hu Minmin na mahahanap at masisira ni Wan Jiaming ang F3. Hindi rin makakatakas ang kanyang anak mula sa kamay ng lalaki. Kaya, sa huling sandali, pinili niyang magpakamatay para hikayatin ang pulisya na mamagitan. Sa pamamagitan ng clue na ito, ang mga biktima noong taon na iyon ay lumabas. Tinatakpan niya ang aking bibig. Takot na takot ako. Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon. Kahit na ang ebidensya at mga saksi ay kumpleto, patuloy pa rin na nagdepensa ang abogado. Pinagtatalunan kung tatanggapin ang pag-record ni Hu Minmin bago siya mamatay. Walang saysay ang ginagawa ng abogado at hindi rin ito napigilan ang pagbabago ng sitwasyon. Ginamit ng lalaki ang kanyang posisyon para gahasain ang higit sa 1-0 batang babae. Hinatulan ng korte si Wan Jiaming ng pinakamataas na parusa na agarang isasagawa. Sinira ang lahat ng channel para sa kalakalan ng mga menor de edad sa likod ng eksena. Dito nagtatapos ang pelikula. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na mga video. Salamat sa panonood. Bye-bye!